sa Pilipinas po talaga, hindi ko naman sinasabi na marami na scam, pero Tama, marami din po tama. kasi talagang nasasayang na investment ng ating mga kababayan. Hindi lang siguro sa local, kundi sa mga OFW dahil mali yung tao na kausap nila. Hindi po equally ang mga ahente. May Tama. ahente po dyan na nag-ahente lang, tapos wala na siyang pakialam doon sa kumpanya. Ma'am, yan po, basta yan po magano siya. Hindi siya manong numbers. Kailangan talaga, it takes time. Kasi hindi mo naman pwede sabihin, nagdala ka lang ng Entitled buyer ka na sa dito. lahat. Sobrang entitled mo na to get a commission na mas malaki pa kinikita mo kaysa sa amin. At ito pa nga, yung totoong agent namin, gusto iwan. Ayaw bigyan. Ayaw bigyan. Pwede ba pag kumuha ka ng certain profession like sa college, first year college ka pa lang, first time gusto mo na gumraduate agad ng engineering, kung engineering, di ba wala namang ganun? Wala naman. So, ibig sabihin, mag-first year, second year, third year, fourth year ka pa, di ba parang ganun? So, sa journey nila sa real estate, sa pagiging real estate agent, ganun din dapat ang mentality. Halimbawa, may client, nagtanong sa'yo, tinulungan mo, diniscuss mo lahat, no? Tapos, hindi sa'yo kumuha. Tapos, yung may problema na, ikaw yung binabalikan. Kasi, kumaga, wala yung kaiba na pinagpalit ka niya eh. Tama. Tapos, ngayon, nung may problema na sa Nung ikaw hindi na nag-work yung relasyon nila. Opo, tapos ikaw na ngayong babalikan Babalik ka? niya. Welcome to the 12th episode ng Treehouse Real Estate Podcast. Ako nga pala si Kowi. And I'm Sir Bong. And I'm Shit. And our guest for today, eto, extra special. Kasi he is a certified public accountant and also a licensed real estate broker na din. Onting kwento lang about him ha. Eto, lumaki siya sa isang mahirap na pamilya. Panganay sa 6 na magkakapatid, pero nalampasan niya lahat yung challenges mula elementary hanggang college days niya. Nagtapos siya ng BS Accountancy sa PUP Manila. Same school tayo, sir, ha? PUP Manila din, Santa Mesa, no? Okay. At naging Certified Public Accountant. Same na taon lang din, 2005. Nag-work siya bilang auditor, accountant ng 9 years. Sumubok magbenta ng lupa simula 2012. Tapos, after 2 years, nagdesisyon na gawing full-time ang pagiging real estate broker na din. Ngayon, nagli-lead na siya ng team of real estate agent na ang tawag o ang company name ay RRCT, Realty and Marketing Corporation. Sila ay nakafocus sa pagbebenta ng properties dito sa Bulacan, Rizal, Pampanga, and Tarlac. Tingnan mo nga naman. At syempre, pagpapatuloy ko na lang din, meron din siyang total na 56,000 followers sa Facebook, 85,000 na subscribers sa YouTube. Wow, sikat na pala si Sir Ralpha. Tinutulungan niya yung mga tao na mag-achieve ng financial freedom, makamit ang dream home nila, at maging successful real estate agent na rin sa pamamagitan ng mga educational content. Grabe, napakabait ng taong to. Let's welcome Treehouse Real Estate Podcast, Episode 12, Sir Ralph Roger Tagaw. Thank you. Salamat po sa invitation. It's an honor po na masama dito sa podcast ng Treehouse. Yes, sobrang lucky namin, sir, na pinaunlakan mo yung invite namin kasi yung ibang agent na, yung ibang broker na ini-invite namin, parang ini-snub kami palagi. Sa totoo lang. Pero sa episode na to, tatanungin namin ikaw about sa iyong career. Pero bago yun, baka gusto mong magpakilala naman. Or makilala ka ng audiences. May mga audience na kami, wow! Sige, pakilala po muna. Ako nga po pala si Ralph Roger Tagaw, ang head broker po ng RRCT Realty and Marketing Corporation. Nabuo po namin ang RRCT Realty and Marketing Corporation last 2021 sa matagal na panahon na ako po ay sole proprietor. So finally, noong 2021 po ay nag-convert kami sa corporation para mas maging systematize yung process. As of now, RRCT Realty has 8 licensed real estate brokers and meron po kaming 50 active salesperson. Nakapagbenta na rin po kami ng more than 3 billion worth of properties mula po nung sinimulan po namin. And isa po yun sa accomplishment din po namin sa RRCT Realty. At masasabi ko po, pagdating po sa realty, ay kinukonsider po namin ang RRCT Realty bilang isa sa best realty po sa nakabase po sa Bulacan. Yes, mukha nga. Grabe, no? 3 billion Gulat ako doon. property. Malula tayo, Boss Bong. Kaya pala maliit yung pinag-uusapan natin. Oo nga. Sa ano po yun, sa mga developers po yun. Bilang tie-up naman. Pero yung
Kasi yun yung worth ng property naman talaga eh, di ba? Yung iba Opo. kasi hindi nila nare-realize talaga yung worth ng property na yun. But, i-discuss natin ngayon yan. Okay lang ba magtanong kami ng iba-ibang questions sa'yo, Sir Ralph? Yes po, yes Okay. po. Sure po, sure po. Okay. So, di-discuss kasi natin yung mga lessons na natutunan mo para matuto din kami sa'yo bilang nagsisimula rin kami. Pati yung mga insights, syempre, na makakatulong. And nandito naman na tayo sa mundo na dapat nagtutulungan din talaga tayo. Giving value, sabi nga. So, sige, simulan na natin. Saka po. Sige po. Ikaw, Ma'am Chit, may question ka ba kay Sir Ralph? Walang Tawa ka na question. naman eh. Pampatanggal Hindi tension makakalimutan muna. ni Hindi ka Ma'am. makakali. Hindi, kasi ba't maraming mayabang na broker? Saan po? Hindi ko po alam. Hindi kaya karamihan, marami Oo. talaga. Oo. Pag, syempre minamaliit, pag sa komisyon, minamaliit na yung mga nanay-nanay lang yan na Opo. gustong kumita. Mm. Sabi, dapat yan lang makuha mo, hindi ka naman license, blah, 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 blah. Mhm. Basta marami ako na-encounter na mayabang na broker. Promise. Iba-iba po siguro. Siyempre, ang tao naman, kumbaga, general rule naman po talaga yun. Eh, no? Dapat Kumbaga, parang mayabang? hindi lang po sa, hindi, I mean po, general rule na hindi lang po sa pagiging broker, kahit po sa ibang career, meron Tama. din po talaga mayabang po na Totoo, tao. So, totoo yun. kumbaga, parang hindi po natin masasabi na lahat, no? Kumbaga, kahit sa ibang aspeto ng buhay, meron talagang mayabang, may mabuting tao, may mabait na tao. So, nagre-reflect lang din po talaga siguro. Sa akin po pananaw, sa attitude mismo ng tao na yun. Yes. Di po ba? So, yun. Ganun po yung pananaw ko doon pagdating. Okay. Oh. O, ikaw naman, napaka-ano mo. Hindi, marami lang talaga ako na-encounter kasi Ah. minsan mga nang-iiwan pa ng mga, syempre, ibang agents, wala naman Okay. license. Iniiwanan na bigla. Mm-mm. Meron po kasing right now po kasi siguro mga more than 5 years na po, no. Meron po kasing yung iba po talagang nagko-comply sila sa RESA law. Sa RESA Tama. law po kasi Yes, ay tama. at least 2 years college po talaga yung qualification para Tama. may register sa PRC. Siguro pananaw po ng karamihan po na licensed broker doon, parang umiiwas po sila na baka magkaroon sila ng butas po sa pagdating po sa compliance sa RESA law. Pwede pong gano'n sa ano na yan po. Hindi Kaya ba po naman siguro. kasi, syempre, kaya nila nalalaman yung property dahil sa mga ibang tao na walang lisensya. Kung may Opo, connection. yun, opo. Kaso, dapat hindi sila nang iiwan sa ere na bigla na lang tataguan, magsisinungaling pa, Mm-mm. para hindi lang mabigyan yung taong yun. Totally unfair po yun. Kasi halimbawa, Yeah. meron naman pong halimbawang, let's say, may kinontribute po yun, may referral, di ba? Yes. Eh, ang licensing naman po is yung broker naman po yung Oo, mag-asikaso. tama. Oo nga. So sa akin pong pananaw, kung may na-contribute po yun, at nakinabang ka rin naman po bilang Yes. broker, by spiritual aspect po, Oo. dapat talaga bigyan mo ng pantay Kahit yung papaano. Otherwise, napansin ko lang din po kasi, no, ako po kasi 13 years na ako, ngayon 2025 sa real estate, no. Na-witness ko na rin po yung iba-ibang broker na kasabayan ko and even yung iba, no. Hindi ko naman sabing mabibilang sa kamay din yung mga nagtagumpay, no. Pero ang talaga pong nagtatagumpay in the long run, yung talagang may puso at may mabuting Yes, ang kalooban. Kasi galing. very short term lang din po kasi yung yung halimbawa ng samantala ka ng Tama. kapwa mo. Napaka-short Ako term naniniwala yan. po ko talaga sa karma kasi syempre kung ano yung ginawa mo sa kapwa mo, Kapwa mo, pwede rin babalik bumalik sa'yo. po sa Kasi iyo. yung kay Sir Bong, Opo. tagaan. Oh, yun, po yun po yung pananiwala ko po. Sabi doon. Sir Bong Opo. ngayon, look at me now. Opo. Kaya kami po sa RRCT Realty, no, hindi naman po dun sa mga lupa or ano, pagdating po sa mga agents namin, kahit nag-quit na po yung agents, basta po meron niyang naibenta, pag dumating na po yung Tuloy-tuloy commission na yun, hinahanap po namin yung agent pa na yun. Para ibigay po kung ano yung nararapat sa kanila. Tama. Pero may mga realty po na meron Wala silang na. certain agreement na pino-forfeit the moment na nag-resign or nag-quit na or wala. lumipat. May mga ganun po talaga, ma'am. So, Well, rule naman or policy ng company yun and discretion pa rin ni company, di ba? basta po pinirmahan na written Oo, agreement, ganun tama. po yung nangyari. Okay. Apo. So, kasi, ayan, ano lang natin na yung first question namin is, tulad yan sa mga ine-explain mo, kasi Apo. kung may puso talaga tong si Sir Ralph, pag mong awayin si Sir Hindi mo Ralph, siya Hindi, inaaway. reality check lang, ma'am. joke lang, joke lang. Okay. Reality check lang. Ganito Okay, talaga pero marami po talaga. kwentuhan. Marami Hindi po ako talaga. ganun mga away. Alam mo Marami yan. po talaga. May mga ganun po talaga. Pero Sir Ralph, curious lang ako, paano ka ba napasok sa real estate industry? Parang 9 years kaya tang accountant sa isang Oo. company. May
connection ba ito sa pagiging CPA mo? By accident po talaga eh. Mahabang kwento pero paiksiin ko po, no. Nagtatrabaho kasi ako as an accountant. Ang talagang aim ko dati, someday maging Chief Financial Officer, CFO ng company, Yes. ganyan siya. Pwede kayo sa DJ. Ganda boses mo. Okay. Salamat po. So ganun po ang ganun po talaga ang goal ko. One time lang nung kami na ni wife ko, of course dati mag-jowa pa lang kami. Invite niya ako na meron daw business opportunity meeting sa Ortigas. Okay. Tapos yung business opportunity meeting pala na yon, networking pala yon. Ayun First time ko ma-encounter yung networking. Kaya nung instead na siya yung nag-sign up, ako yung nag-sign up sa networking. Okay. Tapos, nag-networking ako ng almost 2 years, pero parang hindi talaga sa akin yung networking kasi wala akong nare-recruit, hindi ako maka-recruit, ganyan yung ko. And through time, yung mentor ko, it happened na broker pala siya dati. Tapos nung nag-networking na siya, tapos nagkaroon lang ng konting dun sa organization nila. And then in-encourage niya kaming mag-real estate. Without knowing. Pero ako pa naman, kahit naman dati parang na-amaze na ako sa mga building, sa mga structure. Yes. Ganun talaga yun ako. And nung sumama ako sa mga like site visit nila sa mga project, yung first ko parang dun sa Sun Valley Estate Antipolo, parang ganon. So parang may golf course pa dun. Ang tanda ko may ganon, no? Parang kasi ang lalaki ng bahay. Eh syempre ako lumaki po sa hirap. Kaya sabi ko, marami rin palang ako talagang mayayaman, no? Tapos, syempre yung mga medyo matagal na sa real estate na nag-share doon, sabi ko, oo nga, maganda pala yung opportunity dito, no? And based sa numbers din, nung kino-compute ko, no, sabi kasi nila that time, parang meron daw more than 6 million housing backlog sa affordable housing. Syempre, as an accountant, mabilis yung mind ko sa numbers. Yes, oo. Sabi ko, kung 1 million per house, tapos 6 million units yung nangangailangan ng bahay, as in yung existing demand, so parang 6 trillion yon. Kung i-multiply mo. Kaya sabi ko, kahit ilang billion lang ako mabenta ko doon, kung magkukomisyon ako na ganito bilang, kung halimbawa, kung maging broker na ako that time, yun nung 2012, sabi ko, kaya doon nag-click yung mind ko na, malaki pala opportunity ako dito sa real estate. Kasi sa networking, sa experience of 2 years, parang mas mahirap siyang ibenta per se. Kasi po, kailangan mong i-demonstrate muna sa isang tao na, may business opportunity dito, pwede kang kumita dito, ganyan-ganyan. So, sobrang challenging nun. No? Saka hindi open-minded ang mga karamihan na Pilipino that time. No? Pero sa real estate, meron na talagang buyer, naghahanap ng property. Yes. So, ang role mo na lang talaga is i-position mo yung sarili mo na sila ikaw yung mahanap. makita nila. Tama. Na maging ahente nila o maging broker nila. And with that, kung makita ka nila at ikaw yung mapili nila at mas marami kang ma-serve, edi mas mabilis talaga yung process. Kasi hindi mo na kailangan i-demonstrate na kailangan nila ng bahay kasi naghahanap na talaga sila ng bahay. Yes. Kaya nung sabi ko, mas okay pala dito, no? Parang, kaya yun yung naging isang deciding factor ko rin po dun sa at kung paano ko napunta sa real estate. Pero totoo nga naman, di ba? Dumadami yung tao, dumadami yung pangangailangan ng bahay. Tama Yun po. talaga yun eh. Kaya maraming nangangarap na may Saka malaki talaga backlog dito, katulad ng usapan natin kay Attorney Aloy. Madami talaga pangangailangan sa housing. Di ba? So, tama. Galing ni sir. Buti na lang. Yun pala advantage ng accountant. No? Pag narinig mo pa lang, Numbers. May lumilipad ng numbers. Parang ako yun, boss. Ako hindi ko kailangan maging accountant para mag-ano ko yung pera. Talaga. Click po talaga. By the way, si Ma'am Chit po ang namin, finance officer namin. Ako pag narinig ko na yung numbers, bahala ka dyan. Ako din. Pero syempre, ako naman iniisip ko yung pag-sustain sa company. Pero isa yan sa, nabanggit mo yung 3 billions worth of property kanina sa introduction mo, sir. Isa actually yan sa gusto sana naming ma-achieve. Kahit yung first billion nga lang na, hindi naman sa atin yun, di ba? Umikot, yes. Kasi akala nila pag naka-involve ka sa real estate, mayaman ka na eh. Mayabang lang po. Charot. So, yun. Pero, as a real estate broker naman, after mo nag-CPA, naging broker ka, anong pinaka na-enjoy mo talaga? Kasi tumagal ka na sa In comparison po sa pagiging accountant po, no. Pag accountant ka po kasi naka-confine ka lang sa office, yung work mo po kasi is bahay to office, ganun lang po majority of the time. Pero hindi ka nag-isip ng mag-business ng accounting firm? Hindi po. Kasi yung dati ko pong nakailang auditing firm din po ako na nagtrabaho. Yun po yung mga starting ko. Nakita ko rin po kasi yung workload nila. Yes. Especially po pag tax season po kasi ng April, talaga po hindi na kami umuwi during tax season. Yes.
So, sabi ko sa sarili ko, parang at the end of our life, ano ba talaga yung nagmamatter? Yung ba talagang career natin o yung pamilya natin? Kasi imagine po halimbawa may pamilya tayo, tapos may anak tayo. Papasok tayo, tulog yung anak natin. And then uuwi tayo, tulog na rin yung anak natin. So, parang sabi ko sa sarili ko, baka merong other way na hindi ito yung maging long-term career path ko. Pero anyway, doon po yun sa corporate world, no? Pero ang na-enjoy ko po sa pagiging real estate broker po talaga is bukod dun sa iba-ibang tao ang na-encounter mo, ang nami-meet mo. Correct. Kasi kumbaga, sa amin po, no, as a broker, constantly talaga naghahanap ka ng mga partners mo na binubuo mo na team Constantly po yan may dumarating, may maalis, Yes. di ba? Mas maraming dumarating. And iba-iba po yung na-encounter. And iba po yung pakiramdam na ako po nagaling sa isang napakahirap na pamilya na merong mga nagjo-join sa iyo na mahirap din na tao. Pero dahil sa paggabay mo through time, nabago mo yung buhay nila financially. At Yes. I Ang sarap think sa pakiramdam, no? hindi po yun matatawaran, Casco, na yun pong pakiramdam na nabago yung buhay niya at naging kasangkapan ka nun, naging Yes. parte ka nung journey na yun. Yun Tama. po yung ina-enjoy ko ngayon. In fact, sa pagkakataon po ito, na sa 13 years ko na rin po mula nung naging broker ako, yun na po yung mission and purpose ko po talaga. Na mas marami po akong matulungan na galing sa baba na Pataas. uunlad sa real estate na nakasama sa team po namin. More than yung money, more than yung income na may earn, yun po yung mas nagbibigay sa akin ng motivation sa ngayon po. Sa Galing. po yan. Welcome to our team. Pero bakit gano'n, Pagka ang isang negosyante ay galing sa pinakamahirap na pinakalaylayan, ang gusto niya tulungan din umangat yung mga nasa laylayan. Ganon din. Kasi ang mission and vision namin, ganon din Na po. Tinutulungan talaga. Mas masaya kami na nakatutulong kami. Tama po. Ganon, sabi ko na, parang ganon din tayo Saka marami rin kami na-inspire na agent, no? Opo. Kasi nagsimula nga rin kami sa Yung laylayan. iba talaga. nag-aaral. Yung Uy, iba ibang nagtuloy. agent namin, nag-aaral. nag-aaral. Oo, REM, nag-aaral. REM Oo. po ako. Nag-REM, ano ba sa kinuha nila, business, Business admin. So, Oo. Gusto ata tayong kalabanin ng mga Hindi, ang ano yun, gusto na pumasok dito. gusto ba? Gusto na tayo palisin. Kala nag-aaral si Ami. Tatlo sila Si eh. Banji. Banji. Si Johnny ko isa, hindi. Kuya Ramon yata. Si Kuya Ramon. Tatlo Pero sila. actually ako, nababala kasi graduating na yung bunso ko. Oo, Mm. siya. Mag-REM din ako Oo. Kasi siyempre, iba na rin pala talaga yung sabi ko, anong huling Yeah, natin. Oo. Natatandaan mo kung ano ba yung, kung may yung mag-aral ba yun o Diskarte. negosyo. Oo. Diskarte o Diskarte. ano? Oo, diskarte. Oo, yun. Diskarte. Oo, di ba sabi ko sa akin, diskarte kasi. Doon ako nag-improve talaga. Pero iba, in the long run kasi, iba pala yung may pinag-aralan. Pero pwede naman pong pareho. Yan yan. Oo, yan. kaya nga, Pareho eh. ang gagawin natin Opo. talaga. Opo. Yun ang Tama. ano ko. Okay. So, may memorable client ka ba? O project na hindi mo makakalimutan? Yung memorable client project po siguro is more on sa disappointment. Okay, alam ko marami tayo niyan. Sige, Sinasabi ko kwento kasi yan, sa kwento mga mo yan. sinasabi ko po kasi sa mga agent syempre ako po talaga hindi po ako nag-recruit ng agent for the first 5 years. Kasi ang ano ko para akong ang mentality ko po parang sundalo na ako muna sa giyera. Yes. Para alam ko kung ano yung nasa battleground. Mhm. Para pag dumating yung panahon na ako na yung general is alam ko kung ano yung nangyayari talaga dun sa battleground. Ganoon po yung ginawa ko. Grabe. So tama. until sa time na ano ko na lahat, naranasan ko na lahat, yun nga po, mga struggles, disappointments, nasulot na client, na-Indian ng client, mga ganon. So Dami pinaka-worst na hindi ko makakalimutan na, actually marami po, no. Dati po kasi sa Sampaloc, Manila kami nakatira, no. Nung nagsisimula pa lang po ako sa real estate. May client po ako na dito sa Santa Maria, Bulacan, bago siya mag-barangay Katmon, medyo looban na po ng Santa Maria. No? Okay. Commute po ako ng bus mula sa Sampaloc, Manila. Mhm. Kausap ko OFW. Yes. Tapos pagdating ko po dun sa project ng developer ng Apex Homes doon, San Jose Patag pala, barangay San Jose Patag, Santa Maria, Bulacan. Tinatawagan ko yung OFW na kausap ko. Sabi, sir, nandiyan na yung anak ko, nandiyan na yung mga anak ko, sabi niya. Ma'am, wala pa talaga dito. Tapos 1 hour na daw sila dyan, sir, ganyan. Pero nung previous time na yon, meron talagang dumaan na may kasamang ahente.
Tapos nung tumawag ulit yung OFW, sabi, sir, pasensya ka na, yung anak ko pala may kinausap ding ibang ahente. Sabi niya gano'n. Di parang heartbroken ako during that time. Sige ma'am. Natin ganyan. Tapos sabi ko gano'n, sige ma'am, ganun, kung gano'n nga po, sana naman po, sinabihan niyo na lang po ako. Kasi galing pa ako ng Manila, sabi ko gano'n. Sayang yung oras. Po, sayang din po ako yung time and effort. Nag-commute lang po ako, gano'n. Tapos, pagkatapos noon, siyempre, medyo heartbroken ako, no? Commute ako. May mga bus pa dati dyan, mga ES Transport. Galing na sa Pangpalay pa, Santa Cruz, Manila. Doon ang way ko kasi pa Sampaloc, Manila po, no? Unang bus, punong-puno. Marami pang sabi na gano'n. Hindi po, yung ES Transport, malaki yung bus po. Yun, no? Bima, ang style po kasi dyan sa Santa Maria, talagang punuan. As in, pupunuin talaga nila yung siksikan yung mga tao kahit standing, no? Pa Manila po, no? Di punuan. Unang bus, ay puno. Siguro sunod na lang ako. Pangalawa, pangatlong bus, punuan pa rin talaga. Di wala na po akong choice. Di umana ako, di sumampa na ako dun sa bus. May dala akong payong, may dala akong mga materials, gano'n. Syempre, pag nakaganyan ka pa, kasi ganyan. Ay, siguro may bababa sa Walter Mart Santa Maria or Bukawi exit, ganyan, bago mag-NLEX. May bumababa, pero hindi ako natatiming dun nakatapat. Siya. So, Manila na. Pagod na pagod yung paa ko, ganyan. Tapos, pagdating ko sa bahay, parang kapung-apo talaga ako. Bulagta akong gano'n. Yun, hindi ko makakalimutan hanggang ngayon yun. Kasi nga, na-Indian ako nasulutan ako ng client. Tapos, hindi nga Indian yung experience ko pa sa biyahe na talagang maiyak-iyak talaga ako during that time na So, isa lang yun sa mga experience ko. May mga iba pa na nandun na ako sa site at sasabihin, sir, may emergency kasi. Pero all sinabi niya na on the way. Mga ganon. So, yun yung mga nagdagdag ng spices, ng hunger. Kaya din siguro ako na content creation. Kasi hindi ko masasabi kasi doon na accountant ako dati, ganyan. Pag nagbebenta ka, hindi mo po masasabi yun eh. Saka parang wala namang pakialam yung mga buyer kung ano yung background mo po. Ang pakialam nila yung bibilin po nila. Tama. Kaya sabi ko, paano ko ba i-demonstrate yung sarili ko na ako naman yung pwede nilang pakinggan, ako yung pwede nilang pagkatiwalaan. Kaya doon po ako nag-come up na, okay, sige, mag-video na ako, kahit raw video lang yan, pwede ko nang i-upload. Ganun po yung ano niya. Mga year yan? 2015, 2016, mga ganyan po. Pero that time talaga hindi ka naman nahihirapan na humanap ng buyers or client. Kasi I don't think na putok na ba social media noon? Hindi pa. Meron na po siya. Meron na rin naman. Actually po, nahihirapan. In fact, ang career ko po, from 2012 to 2014, part-time po ako niyan. Kasi nagtatrabaho kami ni wife ko na, bagong kasal kami ng wife ko ng 2012. Tapos, nag-put up kami ng bigasan immediately sa Sampaloc, Manila, sa trabaho market po. Nag-RTW kami, nagbukuhan pa kami, tapos nagtatrabaho kami ng accountant, tapos nagre-real estate part-time. Ang nabenta ko lang po doon ng almost 3 years ko, 8 million bago ko nag-full-time. And then, nung nag-full-time po ako, first 5 months, January, wala akong benta. January 2015, full-time ko po yon. February, pinanganak yung anak ko, wala pa rin akong benta. Hanggang May, wala po akong benta. Nakabenta ako ng June, na-cancel pa po yun. Bakit? Ano po yun? Ang isang realization ko is, kapag pala gusto mong ibenta lahat, wala kang mabibenta. Kumbaga out of focus ako, kumbaga parang accredit ako ng ganito, condo, SMBC, kasi na Manila pa kami kung ano-ano. And one time, may nagsabi sa akin na nakasama ko dyan sa Cubao na condo din, parang Wicom Development yata yun. Nag-attend po ako doon. May nakasabay po ako sa train, sa LRT. Yes. Sabi niya sa akin, sir, bakit di ka mag-house and lot? Tapos binigyan niya ako ng flyers ng Las Palmas sa Santa Maria, Bulacan. Tapos kinuha ko yun, tapos tinawagan ko yun. Doon ako nagsimula sa Bulacan. Hanggang sa nakabili na kami ng bahay sa Bukawi. Sa isa sa binibenta namin. So first year ko na full-time, 9 million lang nabenta ko. Grabe. 9 million lang sa loob ng isang taon. Then from yung 9 million na yun, next year siya nag-28. Pataas na nag-23, tapos nag-38. Tapos fourth year ko nag-83. Fifth year lang, bago na-hit yung more than 100M, 216 million. So from 216, 2019, nag-pandemic po, 300 plus. Ilan percent ang commission? Mababa po sa simula eh. Pagka po, ang average po pag agent, 3%. Pero pag broker ka, sa simula ka, 5. Pero may mga developer na nagbibigay lang po ng 4. May mga developer naman na 6, depende po iba-iba. So, pero iba-iba po yung commission rate. Magkano yung first commission mo? Ever? Tanda mo pa? Ang first commission ko, sa ano kasi yun sa Bright Homes. Ang nabenta ko noon ay nasa 2 million.
Kasi ang Apex Homes ko, latter part na lang yun. Kumbaga, ang nauna ko solar, kaya lang na-cancel. Isang benta ko lang doon. Tapos po, nag-Bright Homes na po ako noon, nung time na yon. Pero nag-Apex, na-accredit na ako Apex noon, pero pre-selling kasi yung nabenta ko doon. Kaya matagal, 3 to 4 years bago yung commission. Ganun po kasi yun, ma'am eh. So, yung sa Bright Homes, parang less than 1 year, marireceive mo na siya. Tama. Parang nagkaroon ako ng commission noon, na cheque, nasa 100 plus, kasi nasa 5%, 2 million plus yung yung property. So parang check na yung style po kasi nila ng commission, hindi sa yung may first, second, third, fourth release, ganun, isang bagsakan lang. Kaya yung check nun, sabi ko, may pera talaga sa real estate kasi 90, 100, mga ganun po yung check. Yun po yung niya nun. Pero once in a blue moon. Yes, once in a blue moon. Pero pag nakuha mo naman, yung momentum mo, nandun no? Yung taka yung drive na, wow, pwede pala akong kumita ng ganito no? Yes po, yung ganung realization, no? Kaya ang inano ko lang po nun, kinumpute ko. Kasi ang inabot lang naman ng sweldo ko bilang accountant po, 40,000 monthly lang po Yun lang po talaga ang inabot ng sweldo ko. So, yun na yung highest. As a CPA na yan, Opo, as a CPA na po yan. Siguro, 40,000 times 480 plus 13 month, di 500,000. $500,000 per year lang talaga yung sweldo ko. Kaya sabi ko, pag ganito lang yung mabenta ko at this commission rate, okay na ako parang ganun. Kaya kung halimbawa makabenta lang ako ng let's say 15 million, 20 million, less cancel. Yes. Okay na ako, sabi kong gano'n nung time na po na yun, based sa computation ko. Matagal nga lang kasi syempre depende sa status ng project. Totoo. Opo, yung gano'n yung niya. Pero yan kasi dapat talaga yung next question ko. Yung advantages ng pagiging CPA bilang real estate broker? Yun na yun no? Kasi nakukompute mo kaagad. Parang meron ka tawag doon. Visualize mo na kung magkano yung kikitain. Parang nakukompute mo na siya sa head mo kung magkano agad. Ang tawag doon, estimate, parang projection, projection. Meron ka pero hindi lang yun Cascoe, Ma'am Chit and Sir Bong, ang naitulong po ng pagiging accountant, meron siyang advantage sa disadvantage. Okay. Doon muna tayo sa disadvantage. Ang disadvantage, conservative approach. Hindi ka masyadong aggressive sa sa expansion, hindi ka masyadong aggressive sa sales, sa mga budget mo kasi nga syempre pag ito yung titignan mo po yung ilalabas mo lagi unlike yung mga walang background ng accountancy na talagang pag nakita nila yung masyado silang aggressive na expansion. Aray ko, tamaan tayo dyan. Hindi po. Aray ko. Accounting one. Ganun tagal bumagsak ako. Hindi po. Hindi, I mean is, meron siyang disadvantage sa part namin. Kasi baka mamaya kaya naman namin mag-expand. Pero napipigilan kami ng pagiging conservative namin. Kasi alam mo di ba? Opo. Sa mind pero meron din siyang advantage supposed to be kasi kung nasobrahan naman ng aggressiveness, baka magkaroon ng sobrang failure or what, ganun siya. Yes. And also, may sa form din po ng pag-handle nung cash flow. Yes. May factor po yun. Oo. Malaki, Posible po kasi, ito isasama ko talaga sa future video ko, pero i-share ko na lang din po yung insight ko pagdating dito. Marami pong broker, realty, na kung wala silang accounting background, pwedeng nami-mismanage po nila yung mga collections nila na commission. Tama. Correct. Ang napapansin ko po sa ibang realty na baka hindi nila na-release na sa agent nila yung para sa agent kahit naibigay na ng developer yung commission. Kasi posibleng nagalaw na. Possible. Kasi imagine niyo po sa amin halimbawa as sa realty, as a broker. Pag nakabenta ka ng bahay, meron po yung incentive ang ibang developer. Like example, nakabenta ka ng townhouse. Let's say 1 million po yun. Merong incentive ang broker na 500 pesos. Yes. Hindi po kasama sa commission yun. Tapos, meron niyang i-release na first release. Ang release niyan, nasa 2K, 2.5, ganun siya. I-distribute mo pa yun sa ahente na nakabenta. So, matitirang ka lang ng 500 po doon. So, ibig sabihin, sa kada benta, may 1,000 ka. Kahit 10 bahay yung nabenta, di may 10,000 ka lang. Yes. Paano po kung halimbawa, meron kang tripping vehicle, may driver ka. Correct. Hindi na po kaya ng operation po yun. Ako natutulala Saan po? Oo nga. Kasi ako agresibo ako. Apo. Kasi wala business tayong Pasensya na po sa insight ko. Baka Hindi, po. okay na yun kasi ako na-figure out ko, bakit tayo ganun? Tama. Bakit tayo sobrang agresibo mag-acquire, di ba? Which is ngayon, nare-realize ko na in almost second year na namin. Opo. Hindi, going third year na kasi this year Nare-realize ko na yan na ngayon, ang pinupukusan ko is yung accounting na namin. Kaya, this is the time na nag-purchase na ako ng QuickBooks. Kasi hindi ko na makita Parang ito na yung realization na
ang dami na pala, nakakalimutan ko na. Mm-hmm. Pagka nagbabanggit ng project, sabi ko, saan yan? Ano, di mo alam may project tayo doon? Hindi. Wala po Nakakalimutan ba yung ko reporting? na. Monthly reporting Hindi. ng mga parents? Meron. Na po ngayon. Meron. Pero, Oo. syempre, parang hindi kasi namin siya nahaharap talaga. So, Opo. maganda din yung insight talaga na binigay mo na parang it gives as a clear explanation bakit tayo ganong tatlo. Kasi wala namang CPA sa amin. Wala namang ano Alam talaga. tayong ano eh. Kaya nakakatuwa, no? Kaya nagulat ako sa sinasabi, tulalala ako. Kasi totoo eh. Oo, no? Totoo, lahat ng tama. binanggit eh. Oo. Lahat ng binanggit. Eh ako, agresibo din ako pagdating sa business. Pagka alam kong konektado doon sa ginagawa namin. Talagang tinatry ko. Mahilig ako sa risk eh. Mahilig Opo. akong sumugal. Mhm. Although di naman ako nagsusugal talaga. Nakikita ko kasi yung in the future, ganito na yan. Opo. Kasi tulad nung natayo ng bagong company, 5 years from now eh, mayroon na akong idea kung ano na siya ngayon. Opo. Meron na Sobrang akong risk idea. taker nila. Lahat ng lupa gusto nilang bilhin. Kaya natin pag-usapan ako yan. yung tagapigil nila. Si Ma'am Chick pala, siya ang conservative. Siya yung conservative partner. Siya ang finance eh. Basta makitaan namin ng pagkakataon, uy, maganda to, ganyan. Oo. Madaling i-sell yan. Sige, go tayo dyan. Kaya Guys, naman ano namin. Nakita ko na, ay, nagulat ako. Sir, yung pala yun. Kami naman po, meron kaming Tama certain naman. level. Yes. May certain level po kami kung kailan po kami mag-take risk. Ah. Parang sa amin, halimbawa, tatakbo ba yung operation natin kung halimbawa i-release natin tong certain budget na ganito in the next 5 years kahit masunog yan? Parang ganun po kami ang thinking po namin. Eh. Tama. So meron po kaming safety net na halimbawa kung i-release namin to in the next 5 years ba meron pa rin tayong budget kahit masunog yung nilabas natin for expansion. If ang sagot po namin yes, okay po kami doon. Pero kung ang sagot po namin no, kailangan muna namin ng buffer. May safety zone po kami lagi na kailangan meron kaming certain revolving fund in the next 5 years, 10 years, ganun po yung namin. Kasi ang nangyari naman sa amin, pinambili namin ng property tulad nung sa Mamboga tsaka yung pinagawa namin ng townhouse. Nagpagawa kami ng townhouse eh. Doon sa townhouse, yun ang medyo... Hindi, kasi, kaya nagkaganon tayo. Na-amaze kasi tayo doon sa, yung bang Pwedeng achievement. maging outcome. Oo, tama, yung tama, achievement tama. na nakuha Yun naman po, natin. Sabi yun naman ko, po. maganda to, maganda Kasi to. mga Hindi na namin na eh. ano. At Nagkataon least, pa. hindi namin ang sabisyo. Property pa rin. Tama po. Nasa lupa nga lang. Wala, yun lang kagandahan Tama. sa Hindi naman siya tandem masusunog namin talaga. tatlo. Nandun Walang lang. may bisyo Walang talagang may bisyo. hindi Tama po, maganda. tama po. Ni walang nagyoyosi sa amin eh. Yan na talaga, makikita mo naman kung anong bisyo namin. Kumain. Pero ikaw sir, kasi sa amin, tatlo, lesson talaga yon eh. Lesson Opo. talaga na huwag kayo puro pag nakakita ng lupa, ang ganda nito. Diba? Pero sa inyo, ano po yung pinaka mahalagang lesson na natutunan mo sa entire journey mo sa pagiging broker? Hindi po siya masasabi na isa lang, no? Or- Marami po, no? Lessons. Opo. Lessons. Hindi lang, opo. Una, pagkakaroon ng long-term perspective. Isa po yun, long-term perspective. Kumbaga, pag meron kang long-term perspective, let's say, for example, itong laro na to, or itong game na to, or career mo na to, in the next 10 to 20 years, ang tinitingnan mo. So, meaning to say, kapag po tayo ay merong long-term perspective, ano man pong pagkadapa in between, ay aakuin mo, tatanggapin mo. Kasi alam mo sa pananaw mo na long-term game ito, hindi Yes, siya short-term game. Tama. So, pag may ganun kang pananaw, mas madali mong matatanggap anumang failure ang maranasan mo along the way po na yun. Kasi meron kang long-term perspective. Yun po yung una. Pangalawa po, syempre, hindi lang pagkakaroon ng long-term perspective. Ang tagumpay po talaga is hindi kung ano yung negosyo mo, hindi kung anong industry naroon ka. Ang tagumpay po ay nakasalalay sa iyo mismo bilang Yes. tao. Kasi pwedeng pareho tayo ng negosyo. Ako, meron akong water station. Ikaw may water station. Tama. O sila may water station. Bakit yung 90% ng water station nalugi, ba't yung isa lang ang nagtagumpay? So, ibig sabihin, hindi yung negosyo ang nagpapatagumpay sa'yo kung hindi Ikaw mismo. yung nag-handle ng negosyo. Tama. Kaya, ang lesson po doon is, ikaw mismo na leader, ikaw mismo na owner, kailangan mag-continuously improve, continuously Correct. mag-develop, ano man pong improvement sa technological advancement, o ano man pong development pagdating sa leadership o kung pag-handle Huwag po ng tao. hihinto sa pag-aaral. Opo, continuous learning. Sabi nga po ng Japanese, yung word na kaizen, hindi ko Yes. alam kung tama yung pronunciation ko, pero yung kaizen, Oo, yan. yung Tama continuous and never-ending improvement, naging ano ko po talaga yan, naging alas ko po talaga yan. Kasi 2016, 2017, ang ginawa ko po sa sarili ko,
sa dami ko pong pinanood, like Tony Robbins, John Maxwell, ganyan, ang nire-recommend po talaga nila is continuous learning. Imagine niyo po, for straight 2 years, sabi nila, ang CEO nagbabasa ng 52 books per year. Kaya ang ginawa ko po noong 2016, nagbasa ako ng 50 books. Ang dami kong biniling mga libro, iba-iba. 2017, libro. Opo, ganun po talaga ginawa ko. One book per week sa straight na 2 years. Kasi po, wala akong masyadong accomplishment Hindi naman Playboy magazine ang binili yun. Kasi 52 weeks, dapat yan, one book, 1 week eh. Tama kasi 52 weeks tayo eh. Ito rin mahilig magbasa. Marami po. Parang, ito rin mahilig magbasa. marami po yun. Secrets of the Millionaire Mind, Science of Getting Rich, Rich Dad Poor Dad, Unlimited Power ni Tony Robbins, marami pong ganun. Meron nga kami inaano, yung Nokia, tignan mo. Di ba yung Android lang nila, hindi nila nag-innovate. Opo, kaya bumagsak. Opo. Kinikwento ko sa kanya kasi nag-work ako sa Nokia mismo eh. So alam ko yung naging background, bakit ano yung naging cause. Medyo naging mayabang din talaga sila eh. Dahil number 1 sila, di ba? Hindi nila makakalain na mapapasok sila ng ibang di ba, operating system. So tama naman. 52 books. So, na-realize ko din po kasi sa leadership. So pag 51, ay, hindi po. Ngayon po, hindi na ako naka-50 ngayon. Hindi na po naka-50. Makabili na lang magazine. Parang 1 book na lang ako per month. Ganun na lang po. Hindi na masyado, no? Kasi mas marami pong activity. Naisip ko rin po kasi, based po sa mga napanood ko sa in terms of leadership, ang sinasabi po ni John Maxwell, especially po sa amin sa real estate, kasi handling people po talaga yung handling agents. Hindi kung ang level ng leadership is 1 to 10, hindi halimbawa ako, ang leadership ability ko is 7. Yes. Hindi ako susundin ng tao na level 8. Tama. So, kailangan akong mag-level up, kailangan continuously mag-learn para masundan ako nung gusto kong ma-attract na part ng team ko po. Tama. Kaya sinasabi ko rin sa mga agents po namin, kailangan continuously learn kayo para mag-elevate yung leadership ability ninyo or maybe yung knowledge ninyo. Kasi, halimbawa, di ba may promotions din naman po kami from agent, maging sales manager, maging sales director. Hindi mo marirecruit yung isang tao na tingin niya mas magaling pa sa sayo. Correct. Kaya kailangan ang pursuit mo talaga, maging magaling ka, maging better ka para sundan ka nung tao na yon, parang gano'n. Kaya nung na-realize ko, kailangan pala continuously nag-learn ka para ma-elevate yung leadership mo. And through time, na-attract mo na yung quality people. Tama. Sa simula, quantity muna, hindi mo talaga ma-attract yung quality people na tama para sa'yo. Pero through time, dahil nakikita na nag-grow ka as a person, nag-grow ka as a leader, unti-unti po ma-attract mo yung iba-ibang quality people, competent people. Tama. Alam natin, kapag competent people, mas magiging productive yung team po. Ganun po yung ano ko po doon. Galing ng sa mindset, concept po. Sa pagbabasa pa lang eh. First stanza pa lang, ayoko na eh. May mga tao pwede pong audio. May mga tao talaga na hindi inclined magbasa ng libro. Iba-iba po kasi yung ng tao. Meron pong kinesthetic, merong visual, merong sa feeling of touch, mga ganun-ganun. So, yung iba po na ayaw nung physical touch, yung na-envision, pwede naman pong audio. May auditory kasi tao eh, hindi sila napapakinggan. So, pwede pong yun. Kung medyo... Pag ayaw mo rin makinig. Opo. Matigas na ulo. Yun po yung ano niya. So, ganun po yung level ng ng tao. Hindi ako, pag siguro ayoko ganito eh. Opo. Masakit sa mata. Mas gusto niyo po yung pinapakinggan. Pag pinakinggan. Yung auditory po kayo. Mas gusto ko yung naririnig ko sa mga experiences. Ganyan. Experiences mismo. Kasi minsan talagang nakaka-inspire naman katulad nung sa inyo, di ba? Ayoko nung mas lang makinig, magbasa. Mas maganda yung may kwento. Shortcut na po yun. Shortcut na. Tama po. May kwento. Kasi nakaka-inspire talaga. Grabe. Yung iba lang talaga, for some reason, di mo lang bakit na-offend. Pero kadalasan, katulad niyan, sa experience ni Sir Ralph, talagang nakaka-inspire yung kwento niya, pati sa yung humble beginning niya, di ba? Mahirap talaga eh. Pero, nung napasok ka na, syempre, hindi naman yan aandar. Minsan talaga, ngayon, alam ko na kasi yung definition or yung feeling na pagkakaperahan lang ang papasukin mo, hindi siya sustainable eh. Yes, kasi katulad sa real estate, ang daming problema, hindi naman nawawalan, di ba? Mula nagsimula kami, hindi naman nauubos ang problema. Pero na-realize ko sa 15 years ko bilang empleyado din, kahit empleyado ka, minsan nga wala kang ginagawa, may problema ka pa din. Tama. Dito tayo sa may ginagawa, productive tayo, may problema, kumikita ka pa. Pero talagang nasa siya minsan, nare-realize mo talaga, negosyo pumipili sa'yo di ba? Na
ewan mo, for some reason, na-attract ba yun sa'yo? Kung sa'yo, aksidente yung pagiging kami rin. Kami rin eh. Puro aksidente lang eh. Hindi naman namin parang pinlano, di ba? Wala naman lagi sa plano. Boss Bong, di ba? Bumili ako ang kwento namin ito, bumili ako ng property sa kanya. Pero mo yung, aminado naman ako na yung tita ko, talagang nasa buy and sell. Mahilig na rin sa real estate kasi. So, nasa buy and sell na siya. Pero siya, dahil one-man team siya, hindi naman niya na-scale. Siyempre siya, kung ano lang ang kaya niya. Uso dati, di ba, mag-iipon, bibili. Sa akin, tipid na tipid siya sa buong pamilya namin. Pero, pag bumili ng property, makikita mo, maglalabas ng pera. Saan galing yun? Kung pakainin kami ng kulang na lang, sabaw na lang eh. Pero hindi ko naiintindihan that time. Ngayon na lang, nung nakikinabang na ako, in a sense na, ito pala yun, na yung properties na binili niya before na worth 300,000 lang. Ngayon, kung ibenta niya 60 million. Pero it takes time talaga, di ba, na-acquire niya yung property na yun. Then, ngayon, almost 70s na siya talaga. Ngayon pa lang naman nag-spike up talaga yung lalo dito sa lugar na, sa Bulacan. Diba? So, yun, nakakatuwa lang talaga. Kaya sa amin, motivated talaga kami in a sense na, putya, hindi na tayo pwedeng sumuko eh. Marami na tayong napangakuan. Tsaka kami rin mismo na kahit minsan tamad na tamad ka, katulad nung kakatahi lang nung dibdib ko, makwento ko lang, kakatahi lang nung dibdib ko. So, wala pa talaga ako sa mood makipag-usap. But, na-schedule kasi yung groundbreaking nung townhouse natin. Pagbaba ko, andun barangay, di ba? So, boss, ganyan. So, kahit wala ako sa mood, dahil groggy ka pa sa, di ba, kakatahi lang eh. Groggy ka pa sa gamot. Pagbaba pa, ganyan. Ako, parang nare ako, usap, ganyan. Sige, ganyan. Parang yung conversation na natural. Then after nung half day, yun, picturean kami, picture, di ba? Ganyan. Pag uwi, sabi ko, minsan pala talaga, kahit ayaw mong gawin yung bagay, pag talagang siguro nakatatak ka doon, kahit hindi ka ready, parang ako biglang yung medyo mahina ako nun, pero pag sinabi na, boss, kailangan namin ng ganito, kasi yung ganyan, parang, sige, kami bahala dyan. Parang yung switching ng pack, yung switch ng mood, andun agad yung pakikipag-usap kasi kailangan. Pero for some reason, hindi siya dahil sa kailangan, kundi parang dahil, parang naka-ingrained na sa'yo, parang alam mo yun na, ito pala siguro talaga itinanim ng Diyos sa akin na makipag-communicate. Kahit ano pang aspeto ng mood mo. Parang ganun. Yun lang yung na-realize ko. So, kasi itatanong ko din sa'yo, itong kasunod din. Yung motivation mo naman, tapos na kaming tatlo, yung motivation mo naman sa pagtulong ng clients mo ngayon. Pagtulong sa clients, saka pagtulong sa agents, parang pareho po, no? Kasi syempre, yung pagtulong sa clients is more on sa pag-achieve ng kanilang dream home. No? So, iba rin talaga yung saya na naibibigay na tulungan mo yung client, ikaw yung naging kasangkapan para sa kanilang dream home. Kasi sa Pilipinas po talaga, hindi ko naman sinasabi na marami na scam, pero marami din po kasi talagang nasasayang na investment ng ating mga kababayan. Hindi lang siguro sa local, kundi sa mga OFW dahil mali yung tao na kausap nila. So, kumbaga tayo, nandun tayo sa point of view na nagbibigay tayo ng value sa mga client. At yun yung isang motivation na tayo yung makapagbigay sa kanila, maging kasangkapan sa kanilang journey sa dream home nila. Kasi baka mapunta sila sa iba na maybe maloko sila or what. So, kaya tayo nagko-continuously na mag-educate. Yun yung motivation natin kasi para malaman nila, hindi man sa atin kumuha, pero pwedeng tayo yung naging kasangkapan nila na nalaman nila sa atin yung mga proseso, nalaman nila kung ano yung mga gagawin based sa ating sinishare sa online. So, yun po. Kaya hindi tayo nag-create ng video para magkaroon ng monetization, kundi para makapagbigay ng value sa iba. Kumuha man sila sa atin or hindi. At least po, nakatulong po tayo. Sa information. Opo, sa information po. So, yun po yung ating motivation sa ating mga clients, sa ating home buyers. So, ganun po siya. Pero yung yung ikot sa atin ng sisi. Naloko nga sila, pero pagdating... may ganun din. Babalik din. Kahit na sabihin mo, gumagawa ka ng maayos, nakarehistro ka lahat. May mga tanong pa rin, sigurado ba yan? Mag-check pa sila kung tapos sa atin, kung ano yung ginawa sa kanila, ibibintang pa sa atin. Meron pang ano dyan, Sir Bong, hindi ko alam kung sarcastic ba tawag doon, no?
halimbawa, may client, nagtanong sa'yo, tinulungan mo, diniscuss mo lahat, no? Tapos hindi sa'yo kumuha. Tapos yung may problema na, ikaw yung binabalikan. Marami pong gano'n. Tapos minsan, wala ka sa mood. Ma'am, dati, in-explain ko maigis po sa inyo, ganito, ganyan. Tapos hindi nyo naman po ako pinaniwalaan, tapos kumuha po kayo sa iba, pinagpalit nyo ako. Tapos ma'am, ngayon, babalikan nyo po ako na. Kasi pag nasa bad mood ka, masasabi mo rin talaga sa client yun. Pero may nasabihan ka ng gano'n. Meron. Sa chat. May sinabihan po ako na gano'n. Anong sabi niya sa'yo? Hindi na siya nag-message. Kasi alam niya naman mali siya. Kasi kumaga, wala yung kaiba na pinagpalit ka niya eh. Tama. Tapos ngayon, nung may problema na sa ikaw na yung opo, tapos ikaw na ngayon babalikan na. Oo, parang gano'n. Hindi naman po tayo gumamit ng word na bad words, no? Pero I mean, parang gano'n lang na. Pinarealize mo lang sa kanila na, ma'am, tinulungan naman kita, tapos sa iba pa rin ang pinili mo. Tapos ngayon may problema ka naman, tapos ako binabalikan. So, mas mainam po yata yung ano nyo po ang balikan nyo. Kasi sila naman po yung po doon, nag-benefit. Personal na nag-benefit. Sila naman ang nakinabang. May mga ganung moment ka din talaga na kailangan mong mag-ano din sa client. Hindi rin naiiba eh. Ganun pa rin yung circulation eh. Ikaw pa rin sisisihin talaga eh. No? Tama po. Meron nga na, di ba, may experience tayo, nagtanong sa atin. Sabi, may bakante pa ba kayo na ano? Parang inaayos pa natin yung papers noon. Meron na. Kuha po ba kayo? O di, nung di tayo pinansin. O tapos nung naubos na, meron pa ba kayo? Ubos na nga eh, nagtanong ka nung unang-una. Ay, naghahabol. Baka daw may bakante pa. Ganun talaga siguro. Talagang kasama yun, hindi lang naman sa realty, parang sa lahat naman na nagbi-business. Ganun di ba? Sa'yo nag-inquire lahat-lahat pagdating sa disappointment nila. Sa akin pa din. Hindi na po mawawala yan. Kahit anong level mo na na-achieve mo na sa real estate. Palagi pong kakaibat yun. Ay, nako. Okay. Kasi ilan po ang agents nyo lahat? Yung mga sales agent. Yung, pag sinabi ko pong active salesperson, yung may at least one sale, nasa 50 po. Ang dami. Dami. Pero sa real estate po talaga, no, especially po sa mga affordable housing, ang mga kalaban mo pong realty, libo ang ahente. Yes. Kaya po sa mga ranking, ang mga benta na po ng mga noon, yearly, mga billions po talaga ang benta ng mga noon yearly. Kami po, ang ine-aim namin is magkaroon ng 1 billion sales per year. Ang highest po namin, yung 2023, 900 plus million, 950. Fall short po kami sa 1 billion in 1 year. So, tapos this year, nasa 700 lang. 2024? 700 M lang. So, na-short kami ng 200 kasi medyo nag-decline. Hindi ko alam kung maraming factors na bakit nag-decline ngayong 2024. Pero may memorandum na nilabas nung hindi ko alam kung dahil dun sa memorandum na yun na nilabas nila ng February 2024 kasi inaaral ko nga yun. Binigay sa akin ng HR ko, which is tinan mo kayo din nakaranas ng ganun. Kami second quarter, yung mga agents natin parang wala na rin masyadong benta. So may ganung pong factors. Pero pinagpapasalamat ko na lagi, tinitreat ko po siya na yung decline namin for the current year compared last year. Kasi pag sinabing decline, ano po ang bumaba? Kasi from 900, naging 700. Pero, before po kasi ng 900, 500 lang po talaga kami. So, kaya sinasabi ko sa kanya, pwedeng sinuwerte lang kami nung 2023 na nag-900. Kasi ang laki, almost double. 2023 talagang paldo yun. Pero na-explain kasi yan ni Kasosyong Angel, di ba nagkita-kita kami one time sa Batangas, okay. Na parang normally kasi may nire-release ng budget si government ng September. Kaya normally paldo talaga ng bare months, di ba? Okay. For some reason, this year daw, nag-release, December na. Kaya kung napapansin nyo, December lang nagbalikan halos lahat yung sigla. Siguro dahil hinabol nila since pagki-Christmas. So hindi ko alam kung bakit may ipitang ganun. Pero si ano ba yan? Ano naman yun? Babangkitin ka na naman pag marami din insights even ngayon, di ba? Marami din pong insights kasi recently, di ba, naglabas na oversupply na ang condo for the next 2 years. Tingin nyo, anong opinion nyo about it? Kasi Manila to. Feeling ko po, kasi naka-apekto din yung sa Pogo, yung mga rental aspect, no? So mga umalis po sila, syempre, na bakante po. Since na bakante, maraming talagang supply na sa kasalukuyan. And siguro sa movement na rin, sa dami rin ng pinapagawa na kondo, saka yung most ng buyer, hindi rin talaga kakayanin yung sumusweldo ng 50,000 and below na kondo pa. Oo. Kaya nga nasa housing, affordable housing talaga yung demand Hindi po dun sa higher
higher bracket Nag-try ng kami real mag, estate. ano ng house. Opo. Nang mababang ano namin, low cost. Opo. Hindi share ko kay low cost. Mid-cost yan. Nag-mid-cost Hindi nga yan. mid-cost. Hindi, high-end talaga. Di ba high-end? Hindi raw high-end. Ay, ayaw na nga natin Hindi ibenta naman, nagbuha aesthetic kasi, buisit. Pero isa sa nilulook up ko yan, di ba yung project ngayon ni BBM, yung 4PH? 4PH. Nilulook up ko yan na sana makapag-provide din kami. Kasi totoo yun yung backlog na Sa housing, sa oo, affordable, sa low-cost housing natin. Marami kasi talaga sa kababayan natin ang nag-a-aspire. Yung unang property na naibenta namin, which is yung lupa nga namin, hindi ko akalain na may ganung demand. Ang baba pa talaga ng bentahan noon. So ako, syempre, inano ko na, o sige, hatiin natin kung sakali. Hindi ko naman nakalain na talagang may pamilya na gusto lang talagang makahanap ng lote para may pagtatayuan sila ng family nila. So doon ko nakita yung demand na, oo nga no, talaga pala. Kaya lang for some reason, sinwitch ko yun ng medyo mataas-taas sa mid. Kasi hindi naman talaga natin maiaalis yung fact na syempre yung mga medyo nasa low income is medyo mahirap talaga sila kausap. In terms, kasi nag-iingat sila, which is naiintindihan naman namin. Totoo yun. Kaya kung sakali, syempre, and after nun, may kailangan mo talagang ayusin pa yung mga permits, di ba? Yung developmental permit, yung mga licensing na yan, kailangan mo talaga ayusin. Minsan, hindi mo may paliwanag sa kanila na kailangan natin dumaan doon. Yung individual pa kami, actually, mas nailulusot. Kasi medyo mapagpatawad pa si government natin pagdating sa individual. Sabi, ikaw lang naman. But, iba na, hindi ko akalain na iba din pala ang tingin pag nag-corporate ka. Di ba? Na parang, may kakayahan na tong kumita ng pera. Dapat ganito, ganito, ganito. So, ang dami naka-impose na rules na ngayon ko lang din nakita. Simply because, nag-convert kami into corporate. So, the next thing na, syempre, movement din natin noon ng company is mag-comply, sumunod. Yes, Kasi, syempre, kaya nga tayo gusto nating illegal yung business. I mean, legal. I mean, baka sabihin illegal. Legal, okay. I mean, kaya gusto natin na legal yung business natin is, kasi ako, unang-una, pangarap ko talagang maglagay ng signboard na, Tama. di ba, na talagang pag nakita pa, katulad nung si Jollibee, tsaka si McDo, di ba, malayo ka pa lang, nakikita mong McDo na siya, di ba, na Jollibee na siya, na gusto ko din makapag-put up ng business na gano'n. Nagkataon lang na maybe, kaming tatlo, tinawag sa larangan na to, na hindi ko naman alam na gano'n din talaga siya kasalimuot, hindi siya gano'n kadali. So, yun lang ang take ko doon. Kanina, mga buhay-buhay, motivation, inspiration, ang mga questions natin kay Broker Ralph, yan. And ngayon, medyo mag-ano na tayo, diretso tayo sa mga technical questions naman kasi marami dito ang mga nanonood na sa amin, nagtatanong about sa, syempre, processes. And ayoko kasi munang sumagot nung kasi hindi naman ako broker. So, nung na-interview namin yung broker namin dati, doon, nagbigay din siya ng insight. So kami din, gusto din namin makuha yung insight ninyo. Okay. So start na tayo. Okay. So, ito first question natin dito. Ano ang common na challenges na nararanasan ng mga first-time home buyers pagdating sa pag-comply sa 24 months required contributions? May mga tips ka ba sa kanila? Yung 24 months contribution kasi, ano lang yan, isa lang yan sa qualification ng pag-ibig. Before nang i-process yung housing loan. Okay. Marami kasing ano dyan marami pong misinformed na akala nila kapag naka 24 months na sila, pwede na sila mag-housing loan. Pero ang pinaka-importante po talaga sa housing loan is yung makakomply ka ng requirements, qualified yung sweldo mo. Tama. So, depende po sa nature ng trabaho mo. Para po sa kaalaman ng karamihan, no, sa pagbili po kasi ng bahay, especially kung through pag-ibig, dalawa po kasing klase yan Either ang binibili mong property ay old property or private property na kung saan ikaw yung direct na mag-apply sa pag-ibig mismo. Tama. Or yung karamihan na ginagawa sa home buying ngayon na sa housing developer ka bumibili. O yung developer assisted housing loan na tinatawag. Sa developer assisted housing loan, ang developer po mismo yung nagpa-process ng housing loan. So, kumbaga, even po yung mga kababayan natin, like for example, OFW, na usually hindi naman sila member ng pag-ibig,
pwede silang mag-reserve ng unit kahit hindi pa sila member ng Pag-ibig. Especially kung ang binibili po nila ay yung makakategorize natin na pre-selling status. Tama. Yung gagawin pa lang. Oo. Kaya po kami bilang isang agent or bilang broker, sinasabi namin sa client, ma'am, kung hindi pa po kayo member ng Pag-ibig at kayo po ay OFW, pwede pong options nyo right now ay yung mga pre-selling. Kasi kung RFO ang options niyo, kailangan nyo pong mag-lump sum payment para mabuo yung 24 months. Tama. At mag-comply na requirements para po mai-process. Pero kung halimbawa ngayon, hindi nyo pa maasikaso, mamili po tayo ng housing project na 3 to 4 years pa bago po i-process yung loan, which is mga pre-selling status. So, ganun po natin pinapaliwanag. Bagamat meron din tayong mga nag-i-inquire na like Ano yung housing loan na, diretso? Housing loan, diretso. Si developer na po ang mag-asikaso. Unlike po kung halimbawa mga lumang property bibilin mo o private property, ikaw mismo kasi na buyer yung mag-a-apply personally sa Pag-ibig. Correct. Yun po ang kainaman sa mga housing developer kasi sila na yung Mag-aasikaso. mag-aasikaso. Opo. Pero nakadepende pa rin po doon ay yung timing ng 24 months contribution mo sa i-avail mo. Kaya po ang nire-recommend natin sa mga, especially mga OFW, na pre-selling po ang ang piliin ninyo kasi medyo matagal pa po yun i-process kasi hintayin pang makatapos ng down, Tama. hintayin pang maitayo po yung bahay bago po talaga siya i-process. Ganun po yung nire-recommend natin. Pero yung typical, yung misinformed po na buyer, like for example, naguhulog naman ako ng Pag-ibig pero wala akong trabaho. Of course, syempre hindi po yun mako-qualify kasi bukod sa 24 months, kailangan po meron kayong trabaho at mga Kasi kailangan may pambayad din. May pambayad. Sinisi-CI po kasi. Oo. Ganun kasi iba. Naka 24 months ako kasi naguhulog ako personally. Ano po yung work nyo, ma'am, sir? Hindi, wala talaga akong work. Pinapadala lang ako o binibigyan ako allowance. So, yung mga ganun po talaga, hindi po talaga sila qualified. For that. Dapat may work at nagko-contribute po. Even po yung mga locally employed po may mga cases po tayo na hindi naguhulog yung employer. Yun po, medyo mate-technical po sila. Kasi dapat po, unang-una sa requirements yung payslip, no? Makikita po dapat na naguhulog yung employer. Pag ganun po kasi, hindi sila, mate-technical po sila. Hindi po sila nakukwalify sa developer mismo. Tama. Kasi yun po ang tinitignan nila. Kita mo, may ganun pa pala yun. No? Pero sa experience mo, Broker Ralph, alin ang mas madaling ma-approve sa Pag-ibig? Yung pre-selling ba or ready for occupancy or RFO properties? Bakit? Ang timing po ng approval, may tinatawag po tayong pre-approval saka post-approval po sa housing loan. Bagamat sa typical po na ahente o home buyer, yung post-approval po talaga ang natatandaan. Ang post-approval, ito na po talaga yung final approval ng housing loan. Which is, may criteria po yan bago po i-process ang housing loan. Una po, nakatayo yung bahay, naka-fully paid na yung down payment, naka-comply na requirements. Kung subdivision po yan, may mga linya na ng kuryente at tubig, okay na rin po yung sa title. Yun po yung basic na 5 na dapat makomply. So, generally, pag pre-selling, ano lang po yan? Pre-approval pa lang po yan sa bangko or sa developer part lang po muna. Hindi pa po talaga yan yung final approval. Kaya ang na-approve po talaga, yung mga RFO na talaga po. Yun po talaga ang pinaprocess. Kasi hindi po yung pre-selling. May bahay na, tapos may title na Opo, talaga. yung pre-selling po, initial approval lang po yun. Oo. Opo, ganun po siya. Yung process po natin. Okay. So, if ever, paano mo tinutulungan ang clients na hindi sure kung sila ay may legal capacity to acquire a property? Ano yung madalas na misconception nila dito? Ang pag-avail po ng property at qualification ay nakadepende po sa sweldo at may factor din po ang edad. No? So, kadalasan po na makikita natin na post ng mga agents, 30 years long term po ang nakalagay sa mga computation kung mag-search po tayo online. Pero ang 30 years ay po pwede lang po yan, ang pinaka-safe assumption ay 35 years old and below. Usually po kasi ang ginagamit na ng mga developer, although ang sinasabi sa Pag-ibig kasi is 70 years old yung maturity, pero madalas pong ginagamit ay 65 to be safe, especially kung mga pre-selling na gagawin pa in 3 to 4 years, so tumatakbo na edad during that time po kasi Kaya ang computation po natin palagi, para to be safe lang po, although final pa din po ang Pag-ibig or bangko, 65 minus current age. Kung ang sagot po ay 30 years and above, 30 years po pwede siya. Oh. Like, for example, 45 years old. So, kung 65 minus 45, 20 years na lang po yun. Oh, so, meaning to say, kung halimbawa, yung pinost ng agent ay 30 years ang computation, mami-misinformed na po yung nag-i-inquire na 45. Oh. So, ibig sabihin, hindi po yung monthly na nakita niya at required salary ang mag-take effect sa kanya. Kasi nga po, mas may edad na siya. Oh. Kaya po, madalas, nasabihin, yung post mo kasi ay qualified naman ako dun sa salary. Bakit nung in-evaluate ako hindi? Kasi nga, yung edad.
Kaya po tayo, sa amin po namang agent, ako Parang tinuturo ko insurance din pala po. yan. Apo, tinuturo ko sa kanila na kailangan malaman mo din yung ano nila, yung loan term na pwede pa sa kanila. Yes. Tapos kukumputan mo kasi ang binibigay lang naman talaga ng developer 30 years. Oh. Ikaw na Yun magko-compute kasi mababa ng 25. Para ma-entice, di ba, titingin. Pero may mga shortcut po nun. Okay. Meron kasing online housing loan calculator sa Pag-ibig. I-search nyo lang, housing loan calculator. Pag input mo lang yung ano mo doon, gamitin mo 65 minus current age, tapos yun ang gamitin mo, makukompute mo na po doon. Kung magkano yung para sa'yo na monthly and required salary. Tsaka may So, disclaimer naman, alam ko yung binibigay ng quotation, which is sample Opo, computation. opo. only, Nakalagay naman diba? po yun, estimated. Kaso nililiitan kasi yun dahil syempre, Opo. parang di naman siya mag-i-inquire. Malay naman yan, di ba? Pwede, di ba? Opo. Pero tama yung Pero point pwede niya. rin po yung mga buyer po natin ay hindi masyadong naipaliwanag maigi ng ahente. Oo, Hindi po equally ang mga ahente. May Tama. ahente po diyan na nag-ahente lang, tapos wala na siyang Pakialam. doon sa Ma'am, yan po, basta yan po magano siya. Hindi siya maanong numbers. So, isa na rin sa advantage nung may financial background kasi madali mo siyang ma'am, ganito po yan. So, madali mo, simplified. Opo. Pero yung usual na ahente, kahit po yung ahente minsan, nalilito siya eh. May ahente nalilito. Kasi ang nakafocus ng ahente minsan Mabenta. sa commission niya. Opo, mag-reserve ganun po siya. Opo. Hindi, yung calculation ng commission Oh, nila. Opo. Marami pong ahente, kahit matatagal na, hindi nila alam paano computein, paano pag 20 years na lang, paano pag 15 years na lang. Tatanong pa yan sa broker niya, tatanong pa yan sa head niya. Kung hindi rin masyadong helpful yung head niya, wala na. So, mami-misinform na po yung client. Kaya minsan magtataka yung client, ba't sabi mo, ang monthly ko lang 5K? Ba't nung nilabas ng developer, 8K na? 8K na, oo. So, may mga ganun pong cases na pwedeng magpabago ng decision ng client. Sabi mo, niloko mo. May ganun po. Scammer ka. Ganun po. May ganun pong Kaya sa akin, sa training program ko sa mga ahente po namin, kasama yung financing scheme. So, meron po akong ganun na tutorial sa kanila na paano mag-compute pag ganito ang edad, paano pag ganito lang yung sweldo, hindi kasya dun sa sweldo na. Kasi, halimbawa, required salary, 25K. 20K lang ang sweldo niya. Tama. So, paano mo ngayon kukumpitan? Ano yung mga options yung available? So, bukod sa co-borrower, paano? Baka mamaya may pera naman pala siya, di mag-adjust siya ng payment, down payment. Mga ganun po. Kasi may mga buyer naman na, ayos to Tapos pag nag-inquire, may budget naman talaga. Kataon lang na, isa katulad ko ako. Pag nagtitingin ako ng something, tapos may budget ako na ganito, tapos pwedeng mas mababa pala, di ba? So, yes po. Ba't di ko i-grab yun, di ba? Tama. Ayos. Sa amin nga, minsan, 2 lote pa biglang kinukuha. Kaya nga po, hindi mo expected, Hindi mo expected. Nakakinelas pa minsan, no? Based sa experience, silang mga simple lang talaga manamit. Sila talaga yung may pera, tama. Tapos biglang magka-cash pa yun. Expected mo, hulugan, biglang magka-cash. Tama po. Tapos kung sino yung bida-bida siyang ayaw kumuha. Yung sir, yung sobrang ganda ng kotse. Sobrang ganda ng kotse. Pag-isipan mo namin. Tinatanong ko muna sa asawa ko, mother, brother, father, sister, how do you brush your teeth? Okay lang naman yun. Ganun talaga. Pero eto, kasi di ba sinisi-CI sila, yung mga home buyers. So based sa credit investigation process, ano ang pinaka-importante na dapat nila tandaan ng mga property home buyers para makaiwas sa disqualification? Kung housing developer po, no, which is majority naman bumibili housing developer, sa developer pa lang po, may initial na po yan, CI. Okay, tama. So, yun po yung palagi ko sinasabi na dapat first time mag-housing loan. First time yung mag-housing loan. Kasi kung meron ka ng previous housing loan, may impact na po yun sa succeeding loan mo. Hindi naman po na sinasabi na hindi ka na makakapag-loan. Nakadepende po sa income mo kung gaano kalaki at kung kaya pa. Opo. Pero ideally, dapat po first time mag-housing loan. Pangalawa po, yung i-discuss namin na requirements, depende sa trabaho mo kung ikaw ay locally employed, OFW, with business, self-employed, or ngayon, even mga BA po, pwede na po. Mga home-based employees, pwede na po yun. May mga list of requirements na rin po sila. So, kailangan lang po, pag sined namin sa inyo, i-evaluate mo bilang home buyer, makukomply ko ba itong mga to? Yung sweldo na pinakita doon sa computation, qualified ba ako? Based sa edad. Kaya critical din yung pagtanong natin ng ilang taon na po ba kay sir, ma'am, ganun-ganun po. So yun, first time mag-housing loan, makukomply po yung requirements, qualified sa sweldo, critical po yun sa CI. Yes. Yung isang nagiging problema po minsan ay yung, paano ko ba sasabihin to? May marital problems. Siyempre, conjugal yan. Hiwalay. Yun, in short, hindi ko alam kung paano yung term ko dun sa hiwalay. Dami naging problema. So, ibig sabihin, dapat
mapapapirma po yung asawa. Una, payag na dalawa sila sa title kung wala namang annulment. No? Payag ba silang dalawa and mapapapirma niya. So basically, ganun. Kaya tinatanong din yon pero indirectly. Kasi, of course, syempre, hindi mo tatanong directly kung ano, no? Kasal tayo. Hindi po ganun. May mga ways how to. Kabit ka, no? So basically, and wala siyang outstanding loan or unpaid loan sa Pag-ibig, kung Pag-ibig po. Pero kung bangko po yan, critical ang bangko sa mga unpaid credit cards. Yes. So pwede siyang makancel. Si Pag-ibig, kahit may mga unpaid credit cards ka, na-approve ka pa din. Huwag lang po Pag-ibig loans mismo. like multipurpose, like salary loan mo sa Pag-ibig. Correct. Kung meron ka mang loan, dapat updated po yung bayad mo lang doon. Yes. Wala ka talagang delinquent na tinatawag. So, yun po yung 5 na sinasabi ko na criteria kung paano ma-assure ang approval ng housing loan. First time mo mag-housing loan, qualified ng sweldo, mako-comply ang requirements, okay yung marital wala kang masyadong marital issue, and wala kang mga unpaid loans sa Pag-ibig kung Pag-ibig, or unpaid credit cards, or mga car loans kung bangko. Kasi may impact din po yung car loans. Pwedeng may car loans ka, pero yung capacity to pay mo po, mababawasan. Like for example, 100K ang sweldo mo, may car loan ka na 20K monthly, hindi na po 100K yung capacity mo to 80 lang. To loan. 80 na lang, ganun po siya. May impact po yun. Opo, may impact po yun. So, kaya minsan, sir, 50K ang sweldo ko eh. Tapos, pasok nga ma'am, 40K lang required. Tapos, nung in-evaluate ng bangko, nung pala may car loan. So, nagiging low income siya, kaya maghahanap siya ng co-borrower. Ganun po yun. At least sa Pag-ibig is pwede yung co-borrower, no? Even po sa bank. Even sa bank po, pwede po. Pwede. Sa mas madaling magpa-approve, Pag-ibig or bank? Sa experience mo lang. Pag-ibig po sa akin. Sa mga developer na mid-cost housing, bank po talaga ang tie-up nila. Yes. Yun talaga tie-up. Sa low-cost po talaga Pag-ibig. Sa low-cost po talaga Pag-ibig po talaga. Okay. So, yun po yung napansin ko. So, mas madali sa Pag-ibig kung meron ka mga outside loan sa Pag-ibig. Kasi ma-approve ka po doon. Pag sa bank, siyempre may CMAP po yan. Kita po agad yan. Decline ka po agad. Kaya po maganda sa mga housing developer na nag-reserve ka pa lang, ipapa-evaluate na agad nila sa bangko. Okay, tama. Makikita na po, hindi ka na magda-down payment kung ma-decline ka. At least reservation lang po yung nilabas mo. Okay. May mga developer, ayoko na pong magbanggit, no? After down pa, bago po yan nga yung susunod kong tanong eh. Ayun po paano yun? Ayun. Paano yun? Nakabayad na, tapos doon lang malalaman. Kasi alam ko na i-convert yan in-house. Pwede po in-house. Tama po, pwede in-house option. Or i-transfer po. Sa immediate na relatives na may trabaho. Okay. Or minsan inaalaw nila sa iba, meron lang mga transfer fee, something po. Depende po sa developer. Okay. Kasi nga nagtataka ako sa mga condo, di ba, yung equity na 24 months. Apo. Paano kung bayaran na nung balance mo, hindi ka qualified para magbayad sa bangko, hindi ka na may mga developer po na kapag in-evaluate nila requirements, bago ka mag-reserve, hindi nila tatanggapin reservation po. Okay. So doon pa lang po napiprevent na. Pero may mga developer na very gumagawa ng paraan. Hindi po, yung ID lang tatanggapin na nila. May ganun. Medyo ayoko nung ganung developer. Gusto ko yung developer na sa reservation pa lang medyo pahirapan na. Pero at least solid 'yun. Kasi solid 'yun, tayo rin po kasi na seller, kami rin po na seller ang maapektuhan kasi bili mo nag-effort ka tapos makaka-cancel din eventually. So sayang din po yung effort. So kaya mainam po yung mga developer na nagre-require po talaga ng requirements sa reservation. So may mga ganun po tayo, hindi talaga tinatanggap yung reservation kapag kasi evaluate ko nasaan yung payslip nyo, nasaan yung titignan po nila 'yon. Pero yun nga, may mga developer pa rin talaga na ID lang. Pwede na. Parang, kumbaga, ang mentality siguro, sige, bahala na after ng down payment. Hindi, kami naman, nagtatanggap din naman kami ng ID, guilty kami doon. Kaya lang, syempre, lupa naman yan. Nasa amin naman yung ng lupa. Title ng lupa. Kaya sa part nga ng buyer. Pero sa atin naman kasi, dahil maluwag naman kami, hindi naman kami nanggigipit din para hilahin or Diyos ko kami na nga ito naghihintay, kami paminsan yung Pero siguro dahil maluwag tayo kasi simula pa lang tayo Pero eventually, tama naman si Sir Ralph na pagdating talaga sa dapat may credit evaluation. Kaya ang doon, mas madami lang po cancellation doon pag maluwag kayo. Mas madami lang po yung cancellation. Actually, totoo yan. Totoo yan. Kaya lang. Nagre-refund nga kami actually. Pero pag nagre-refund kami, naano ko ng 90 days. Hindi naman agad-agad bibigay namin. 90 days. Pero majority po ng developer po na hinawakan po namin, if not all,
nakalagay po talaga dun sa reservation agreement na no refund. Hindi, meron na nga kami. May ganun Yung po siya. pinaayos namin Hindi, sa yung iba kasi legal. pag naghulog na, hindi, nakakaawa mo, hindi mo ibabalik. Pero may bawas, may May certain amount percentage na, Yung mga hawak po namin, reservation sa down payment, nakalagay po dun sa no refund. Opo. Unless siguro nasakop siya ng Maseda Law or may fault. 2 years. Yung nabasa ko po kasi sa din at doon sa blog din ng lawyer. I'm not sure kung wrong yung interpretations ko po, no. Kung may fault po yung developer. Pero Oo kung totoo. wala namang fault yung developer, Tapos gusto lang i-refund, hindi po yung hindi sakop. naman, Parang hindi ganun. sakop, di ba? Kasi imagine niyo po yung cost sa part po ninyo, no. Tama. Halimbawa, nag-reserve yan. Kung may isang staff kayo dito nag-asikaso, syempre sumusweldo yun ng per hour. Minsan tinripping mo pa doon, na kayo ng gasolina. Tapos i-refund lang eventually. Di yung cost of this doing Tapos business. nabigay mo na sa ahente. Kasi Opo, binibigay namin. Tama po. Pag nakapag 30% na sa amin, nagbibigay na kami ng buo sa ahente. Yun po yung concept ng no refund kasi to offset yung mga cost of doing business mo while serving that client. Correct. Yun Tama. po yung doon. Tsaka may bago pa nga tayong natutunan, di ba? Kasi yung hindi talaga siya dapat dahil may iba sanang buyer na nakakuha nun. Na Yes, tama. matino. Yung opportunity po ng ibang buyer na bumili po nun. Tama. Opo. Okay. Eventually, syempre, kami, nakikita naman Siguro na natin. magtataas na kami ng bawas kasi 20% yung bawas natin. Kasi pahigpit na Possible din na naman. din, ma'am. Pahigpit na din Opo, naman pwede. talaga kami ng pahigpit. Kasi nagiging ganyan nga. ang Kailangan talaga nangyayari. ni-experience muna namin yung hirap. Ay, Nagdadrama na nga ako eh. Piliin nyo naman kami. Pag sa problema Ma'am. kayo sa pamilya, kami agad ang binibitawan nyo eh. may na-encounter ako niyan, ma'am. Hindi na po ako mag-state ng specific person po, no. Of course, syempre, nag-develop siya. Ang problema, kung halimbawa, associated siya sa government, politics, gano'n. Okay. Syempre, yung mga buyer na gusto mag-refund, i-refund niya talaga ng buo kasi nga may yung sa politics. May pera. Naka-apekto yung sa business niya yun. Syempre, ikaw, halimbawa, politician ka, tapos syempre, nag-develop ka. Ayaw mong maano sa tao, na may masabi yung tao, i-refund mo lahat. Which is, directly ba o indirectly, maapektuhan yung negosyo mo. Tama. Kasi i-refund mo na ng lahat. Oo. May ganun po mga cases Kaya- na kwento, na Ang totoong issue ko buhay. talaga, 'di ba? Tayo, mga negosyante tayo, Mm. 'di ba? May kumpanya tayo. For Opo. some reason, mahihila tayo sa politika. Mm-mm. Kasi ganoon nangyayari, 'di ba? Tulad ng isang project namin, na politika na nga kami doon, which is totoo 'yun. Oo. Ngayon, 'yan ang nangyayari na kung mapapasok kami sa politika ba talaga or negosyo, parang magkahiwalay naman siya talaga. Tama, Pero tama. for some reason, pag iisang tao yung gumanap yan, ganyan yung sinasabi mo. Kaya nung, Hindi ka makahindi. yes, ganyan. Maapektuhan yung negosyo, hindi ka makahindi. Totoo. Kaya nagninilay-nilay, nagkakatuwaan lang naman kami noon na mag-election kasi this year, tatakbo ka ba, ganyan, kung sakali mag-open. Sabi ko, parang that time, nagkakatuwaan lang naman kami na, sige, yes, inaalam ko pa nga na baka maka-apekto sa business. But eventually, alam mo, na-realize ko yan, no? Mas gusto ko yung business eh. Gusto ko yung focus ng negosyo. Hindi naman dahil sa pera lang. Iba talaga yung, katulad ng binanggit mo kanina na, nafe-feel mo na nakakapagbigay ka ng something ng improvement, hindi lang sa'yo, kundi sa ibang tao din. Yung ibang agent namin dito, di ba, no? Si Daisy, ang kapal-kapal lang sa lamin, di ba? Oo. Dati, ngayon, Parang legacy per se. Parang legacy per se. Oo, di ba? May iwan ka. Kasi yung pera mawawala eh. Tama. Pero yung legacy mo, alaala mo, na may natulungan ka na nagpapasalamat sa iyo at di nila makalimutan yun. Parang yun yung hindi Iba yung feeling, makatawaran no? po ng Iba- pera. Oo. Legacy po Iba ang yung tawag doon. feeling. Oo. Tama. Yun Ayos lang si Ate Banji na medyo na kami, biglang namatayan pa ng asawa yun ha. Oo. Tapos nag-aral. Di ba? Nakakatuwa, Kaya no? nga, Nag-aaral sila ngayon, nakakatuwa. Saka yung mga taga-ayos natin, naging tayo eh, naging huwaran daw. Oo. Naging huwaran. Huwaran. Idol. Saka Idol, Saka nakapag-create po ng employment, no? Sa totoo. Yes. ano po. oo. Kasi kaya sila nagsusumikap yung dalawa na yan, nagkukwento kapag wala kayo. Ano daw sa atin, Na-inspire. na-inspired sa atin na Oo. from the, sa laylayan tayo, tapos bigla tayo gumagay. At saka ito yun, naglalakad sila ng papel Opo. Naka-tricycle lang yun. Opo. Magkaibigan, pares babae, naka-tricycle lang. May extrang kotse to, pinahiram niya. Eh syempre, drive na.
Abay, after 1 month lang, bumili sa sasakyan, sarili. Tigisa. 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 Tama kami. Wow, kaya nyo naman pala bumili ng sasakyan all this time. Minsan kasi, dati, akala natin, ako, nung bata ko, minsan, meron kang ano na, mga negosyante, bad naman yan. Parang, ang hinahanap lang nila is pagkakaperahan. Pero, pag pala nandito ka na, syempre, minsan may mga tao na hindi naman talaga nila alam diba? Na ikaw pa yung mag-o-open ng opportunity sa kanila na, ito, ganito, kumikita ka pala ng ganyan, bakit hindi mo invest dito? After naman ng ilang years, kung di ka talaga pang negosyo, talaga naman mag-grow naman talaga yung, kasi iba yung value ng property, di ba? Tama. Unlike sa, okay din ang gold, but, syempre, pag alahas, kaya Ate Carol, di ba, pag naipautang mo, pag hawak na nila, ayaw na bayaran Ang property, persahan talaga kasi sumabog man ng lupa. Pwedeng ma-foreclose o pwedeng Adyan pa rin siya. Pero yung value kasi talaga, iba talaga yung nabibigay. Okay, so isa pa dito, meron pa tayo, ano ang mga alternative options para sa mga clients na walang stable na trabaho? Pero may ibang source of income. Nabanggit mo na kanina yung VA, pero may iba pa ba na pwedeng matanggap yung mga walang stable na work? Marami po. Yung may pwesto sa palengke, maybe meron silang mga... pag online lang. Online. Hindi naman yan registered sa... kaya nga. Opo. Pag ganun po kasi, ang category po nila, self-employed. Okay. Kapag ka po kasi self-employed, kailangan po ng nagpa-file sa BIR, income tax return, ng kanilang income. Pero siyempre, alam naman natin sa Pilipinas, majority of the time, hindi talaga yung nagpa-file sa BIR. Kasi hindi naman natin alam Yes. di ba? Hindi naman kasi pero kung halimbawa, mag-file sila sa BIR, hindi lang naman ITR per se. Kasi minsan, nami-misinterpret po nung karamihan na, ITR pala kailangan, magpapagawa lang ako sa accountant. Pero hindi nila alam, ano dapat yung laman ng ITR. Yan. Kasi kung halimbawa, ang required salary, let's say 30,000 monthly doon sa inabil mong property. Correct. Dapat ang lilitaw sa ITR mo, 30,000 times 12, 360,000 net income. Okay. So, ibig sabihin, nagbayad ka doon ng tax, gano'n. Akala kasi na iba, nag-comply lang sa BIR na meron kang ITR. Paano kung zero yung nilagay mo? Yung iba wala din. pinapagawa Tama po. So, dapat, hindi lang po ITR, kung hindi yung laman ng ITR na dineclare mo na income. Kasi yun ang po ang i-basis ng bangko or pag-ibig, i-divide by 12 po nila yun, makikita yung monthly. Sa mga cases po talaga na ayaw naman mag-comply, ayaw mag-file sa BIR ng ITR, options po talaga nila, in-house financing na po talaga ang option nila. Kasi, which is mas mataas ba ang interest rates? Opo. Sinabi na sa atin dyan, diba? Usually po sa mga housing developer, 30% ang down, compared kay pag-ibig na nasa 10, minsan may 5%, 10% na down lang po Tapos 30 years long term. Sa in-house po kasi, parang 5-10 years lang po yung pamimilian. Tama. Tapos as high as parang triple yung interest. Correct. Interest rate. Parang kung 6% si pag-ibig, minsan sa in-house nasa 18%, 17%. Masyado po siyang malaki compared po sa pag-ibig. Pero syempre, ang concept naman kasi ng mga developer doon na nagets ko din po naman, hindi naman kami financing institution. Tapos kami yung gagawin mo ngayon na financing. So kaya mas mataas yung interest rate talaga namin. As much possible talagang hindi namin nire-recommend na mag-in-house ka pag-ibig sana. Diba? Kasi sa cash flow din naman po nila yun Pag in-house kasi, utay-utayin nung buyer. Unlike pag-ibig or bangko, babayaran na sila ng pag-ibig or bangko pag na-loan take-out. So yung cash flow management nila maapektuhan kung puro in-house. Diba? Parang ganun po yung nila, concept po. In-house lang po ang pwede. Kung sakali hindi sila mag-comply ng BIR, ITR. Ano kaya yung mga advice mo sa treehouse na pwede pang gawin ng treehouse? Kasi minsan kami naguguluhan Saan po? Ano pong sa treehouse? Kasi aspect po ng... kasi puro lupa lang kasi talaga yung minamanage po ninyo. Minamanage namin. Tapos nag-try kami ng townhouse, 6. Dapat ibebenta namin. Ayaw na nilang ibenta. Kasi yung presyo natin, hindi ko naman kayang babaan yung presyo nun. Kasi di ba minsan... Nagkaroon po ba kayo ng comparable analysis sa within the area kung magkano yung presyohan? Parang... Nung una. Okay po. Siyempre, may mga makakulit. Nag-magic, ang ganda na. Pero alam niyo po ba ang Malolos? Ang daming inquiry sa amin ng buyer ng Malolos, pero wala kami ma-offer na project. Honestly po Gusto mo offer? Ang project po, hindi po, ang project po namin na hinawakan, may baliwag, mga mid-cost sa mga nasa 3 to 4 million. 3 to 4 M. Baliwag po yun. Marami nag-inquire, wala ba kayong Malolos? Wala po ma'am. Siyempre dito may Camellia dati dito, may ganyan, pero wala nang masyado po, no? Kahit po mag-search kayo ng mga project dito sa Malolos,
wala pong nag-offer ng mga project sa kasalukuyan. Hindi ko alam bakit walang mga housing project dito or nagland bank pa lang yung ibang developer. At baka pwedeng i-offer or nahuli. Kasi supposed to be sa isang area, continuous dapat yung ano dyan eh. Tama. So, matagal na po yan, mula nagsimula ako sa Bulacan ng 2015, palagi may nag-i-inquire ng Malolos. Dati meron yung likod ng Camellia, Bria Lumina yata yun. Pero aside from that, like Asian land, parang yun lang usually po dito. Pero hindi kayo tumatanggap ng mga individual. Tulad ko, ako niya, kunyari meron akong bahay sa Grand Royal, bigla akong ibebenta. Ay, sa amin po hindi. Hindi kasi ano na po yun, private selling na po tawag. Pag niloan po yun, kasi mo lahat yung sa title, mga ganun-ganun. Medyo mabusisi. Ano yung taga maramihan talagang? Saka marketing, yun po sinasabi ko, no, for sale by owner, brokerage, versus project selling. Sa project selling po kasi maghahanap lang kami ng buyer. Tapos yun na, si developer na lahat mag-asikaso. So medyo easy part sa part na po namin kasi sila na mag-asikaso. Sa for sale by owner brokerage, maghahanap ka ng buyer, ikaw pa lahat mag-asikaso ng mga dokumento, title. Pareho din naman ng commission po. Kaya dito lang po kami sa project selling. Ganun po yung naging ano po namin. Pero may mga broker po realty na sa ang ano talaga nila sa brokerage sa for sale by owner. Pero doon po na-try ko kasing mag-transfer ng title once. Pabalik-balik ako sa munisipyo, sa gano'n. Diba? Opo, sabi ko hindi ako para dito sa ano na to. So at least dito maghahanap lang ako ng buyer. More on marketing ang gagawin namin. Kasi ang ginagawa namin siya ay taga-benta. Opo. Tapos i-offer niya, kami na transfer, di sa akin mapupunta. Sa individual lang. Sa individual lang. Tapos kasi, sinama ko siya one time, bagot na bagot, Diyos ko po. Gusto kong gano'n lang yun. Para sa akin. Yan, tama. Grabe, maubos na yung isang buong araw mo, no? Nang wala kang ginagawa. Hindi lang buong araw, ma'am. Pila talaga. Babalik ka pa ulit. Oo nga. Pila talaga. Ako ng cut-off. Bukod sa, maski naglagay ka, nakapila. Nagbigay, ma'am. So maraming nagbigay na nakapila. Lahat nagbigay din kasi, no? Depende sa dalawang line eh. Isang sa regular, isang sa mga naglagay. Preference. Kaya masakit doon. Nandun ka na sa harap. Cut-off na po. Balik ulit bukas, no? Bukas na lang po. Nagutom ka na. Doon ka na nag-agahan. Hindi ka pa na ng kaliyan. Maghahapunan na. Hindi ka pa rin tapos. Unlike po sa housing developer, ang housing developer po kasi thousands o hundreds yung inaano nila. May contact na talaga po sila doon. Kasi trolley-trolley na yung ano po nila doon sa mga ganun eh. So, kaya okay na po sila. Di trabaho naman nila yun. Di sila na parang ganun. At least kami naghahanap na po kami ng clients. Hanggang reservations. Dahil dyan sa sinasabi mo sa amin, Sir Ralph, nagkaka-idea na tuloy ako. Baka doon na talaga din kami papunta. Ang maglakad na lang. Oo nga po, wala talagang malolos po. Maging malolos po ng mga project. Maging full-time developer. Kasi talagang sa ngayon, yun muna ang priority namin. Kasi syempre mga unang projects is talagang naka-venture talaga, partnership. Kinukuha lang talaga namin lahat ng obligasyon. And yun nga lang, kaya naguguluhan din yung accounting namin is, syempre, hindi namin yun kaya alam ko na supposedly, sabi niya, yung mga pinagbibilan nyo ng lahat, baka pwedeng i-register nyo sa BIR, and then para mai-ano natin sa company, parang sa tax breaks ba, usaping taxes, di ba? Kaso, ang problema nga, dahil hindi naman tayo educated about how ang process sa BIR is, syempre, lalo mga olds na yung nagiging client namin. Pupunta pa ba talaga yon? Papupuntahin ba talaga namin sa BIR yon para kumuha ng TIN, para i-register? Plus, mababawasan pa sila. Syempre, kung ako ang seller ng property, hindi na. Ba't ko gagawin yan, di ba? So, yun, sinasalo namin lahat yun. Parang kami na yung nagpapaasikaso. Ganun siya. So, ngayon, nagkakaroon lang ako na idea sa mga binabanggit mo. Siyempre, baka magkaroon na rin ng partnership in the future, no? Naman. Pero kung magde-develop, benta ko lang ngayon sa taon. Suggestion ko lang po, kung magde-develop po kayo, halimbawa lang. Halimbawa, in a small scale, with parking na po dapat. Yes. Yung mga townhouse. Tama. Yung sa na-experience ko, halimbawa sa amin po, 6.5 lang meters yung road. Walang parking space kasi 1.5 lang yung frontage. Tapos may kotse to. May kotse din yung kabila. Diyan sa kaya yung daan doon sa ano. Kaya meron ngayon mga 3 meters pa, mga 4.5 yung harap. Yun po talaga hinahanap ng maraming tao. Kasi basic needs na po talaga ang sasakyan eh.
Correct. Saka baka hindi rin magalaw po sa Malolos ng walang parking po. No? Correct. Possible. Saka yung townhouse namin talagang may naka-provision na parking Yun siya po talaga. Basta may sasakyan, mas nga e-bike, pinapatulan, basta may sasakyan. E-bike. Opo. Yun po yung suggestion ko lang kasi Yes. based po sa mga na-encounter naming client, wala bang parking? Ganun po talaga yung hinahanap nila. More with parking siya. Nice, nice. Okay. Proceed na tayo dito sa next real estate agent questions. Okay. Para po sa mga nag-a-aspire, say, halimbawa, magpapa-accredit sa inyo bilang broker, mga salesperson, paano po maging real estate agent? In compliance sa Real Estate Service Act o yung RESA law. RESA law, Okay, at yes. least 2 years college po talaga yung natin, yung ating initial Requirement, qualifications. okay. So after that, kung qualified ka dyan, of course, syempre, more on sa attitude. Yes. Yun na lang po yan natin. Of course, syempre, yung pagiging coachable, Correct. importante po yan. Kasi, minsan kasi, kapag mas magaling ka pa dun sa maging head mo, parang hindi kayo tugma sa culture. Correct. So, dapat, syempre, kung experience-wise na yung leader mo, dapat coachable. Kasi kung hindi ka coachable, baka matagalan ka sa journey mo ng pagtagumpay sa real estate. Tama. And then, may ability ka to really continuously learn. Mhm. And, of course, syempre, kailangan maging consistent. No, sabi nga, without commitment, you'll never start. Yes. Kaya nagsisimula sa commitment. Correct. But without consistency, you'll never finish. So, marami kasi na nagjo-join like, okay, very, sila ngayon, very enthusiastic, very energetic sila, na-hype sila, okay, malaki pala kikitaan niya sa real estate. Pero after 1 week, after 2 weeks, after 1 month, wala na sila. No? Kasi, ang motivation minsan nila nagfe-fade. Pwedeng may factor ang environment nila. Halimbawa, pwedeng nakausap nila ako, medyo mas naging hype sila. Pero pag uwi nila sa bahay, kontrabida na si wife nila, si husband nila, or kapamilya nila. So, nadaday down na may mga ganon. So, kaya dito, more on dapat ang motivation mo is mas higher o mas higher purpose na hindi lang pera or what. Kasi kapag po nag-ahente sila, hindi naman po yan immediately magkakaroon sila ng outcome. Ang sinasabi ko palagi, 3 to 5 years mo i-work out. Correct. So, hindi tayo get rich quick na yayaman ka sa real estate agad-agad. Bigyan mo yung time, yung sarili mo ng 3 to 5 years. Kasi, halimbawa, simple analogy lang, pwede ba pag kumuha ka ng certain profession like sa college, first year college ka pa lang, first time gusto mo na gumraduate agad ng engineering, kung engineering, di ba wala namang ganun? Wala naman. So, ibig sabihin, mag-first year, second year, third year, fourth year ka pa, di ba parang ganun? So, sa journey nila sa real estate, sa pagiging real estate agent, ganun din dapat ang mentality. Na kapag pumunta sila dito, is yung learning curve nila, maybe 1 to 2 years ang learning curve nila. Correct. Matutunan nila yung ups and downs, yung mga certain things na kailangan nila matutunan, at ma-experience nila yung mga, minsan yung mga bagay na ayaw nila ma-experience, pero dapat nila ma-experience para sila mas maging stronger person at maging better person. So, yun yung pinapahiwatig natin na tama, may opportunity nga, pero sa pagiging real estate agent, kagaya din ito ng ibang negosyo na it takes time na mag-develop ka sa person para eventually mag-harvest ka ng outcome mo. So, yung law of planting and harvesting pa din. Planting seeds, no? Planting seeds pa din po. Di ba, nagsabi sa atin yung planting seeds? Founder na CDO. Ay, oo nga. Law of harvest. Law of harvest po. Yun. Nasagot mo na yung second question ko dapat eh. Yun na ba yun? Importanteng qualities. Okay, hindi ko kasi Which is, hindi, yun na talaga yun. Opo. Kasi, totoo naman po, sinabi ninyo. Ma-input ko lang mga experiences kasi namin na porket dahil may office, di ba? Public naman to, nakaka-akyat sila. So, akala nila pag nagdala sila ng buyer na may nakakwentuhan silang agent na accredited naman namin, akala nila pag nagpunta sila at may dala silang buyer is makaka-commission agad sila. Which is, na-encounter nga ni Ma'am Chit, nagdurog pa nga ng ballpen to sa buwiset. Pero narinig niyo yung sinabi ng broker mismo na kailangan talaga, it takes time. Kasi hindi mo naman pwede sabihin, nagdala ka lang ng entitled ka buyer na sa dito. lahat. Sobrang entitled mo na to get a commission na mas malaki pa kinikita mo kaysa sa amin. At ito pa nga, yung totoong agent namin, gusto iwan. Ayaw bigyan. Ayaw bigyan. Nakakagigil. Ganun talaga. Pero yun po, no, isang part din yun, no, na yung commission release breakdown, na-explain din sa mga agent, para alam nila yung milestone, yung milestone. Halimbawa, pag na-reserve mo yung client, ganito yung matatanggap mo. Pag ito na naibayad ng client, ganito na yung susunod na matanggap mo. Tama. So, kami, yun ang isa namin na-explain para alam nila expectation. Kasi nga, yun nga, misconception talaga yun pag na-reserve nila, akala nila, marireceive na nila yung 30,000 nila.
Di ba? Yung analogy nga, 6,000 line na reserve, tapos gusto mo 30,000 agad yung ma-receive mo. Diba? Parang ganun po yun. Parang mga... Well, yun ang difference ng educated sa hindi. Naiintindihan naman natin yung iba na gustong kumita, yung mga lalo yung mga working moms. So yung mga coachable naman na gano'n nakakaintindi, okay. Kaya lang yung iba na bigla na nga lang pumupunta, wala namang ka-background. Dahil nakita lang na, uy, may dala-dala siyang buyer doon. Or may kakilala lang na, di ba, na natisod lang na gustong bumili, gusto, 'di ba? Kaya na-explain din natin sa kanila ang mga bagay pinagtatrabahuhan. Pero mas maganda pa rin talaga explanation niya na tama na pag kumuha ka ng may mga steps talaga, 'di ba? Or maybe po parang mayroon kayong orientation muna para mailagay sila sa list of agents po ninyo. Otherwise kung hindi naman sila sa listed, sige mag-attend ka ng certain. Ganun po kasi sa mga developer, meron po silang orientation for new agents para mailagay sila sa list. Otherwise hindi maipapangalan sa kanila yung parang gano'n. Tama. May gano'n din po supposed to be. Para at least yung karamihan sa mga agents, yung freelancer ba lahat? Ang majority po. Kasi nagtrabaho po yung karamihan. Wala naman po kasi yung magja-jump agad na sige, magpo-full time na ako diyan, gano'n. Una-una po yung level of beliefs. Hindi po yun 100%. Minsan 50% pa lang yung belief nila, ganyan-ganyan. Tama. Tapos, okay, through time, para kasing ang belief po kasi natin, parang table po na to. So sa simula, ito muna yung yung ilalim, yung foundation niya muna. Tapos through time, nagkakaroon tayo ng experiences, evidences na nagsusupport ng belief na yun. May pera pala talaga ito nung nakaka-commission na sila, nakabenta na sila, hanggang sa mabuo yung belief nila na yun. Based po dun sa experience na yun. Kaya yun, hanggang maging conviction na. Tama. Na kapag naging conviction na yung belief na yun, okay, dito na ako sa real estate kasi pwede pala mas malaking kikitain ko dito kaysa sa sweldo ko sa trabaho, parang ganun po siya. So, ganun po yung iba nakakatawid hanggang doon, pero yung iba nadadahi down. Hanggang sa hindi na po nagtutuloy. Ganun. May mga born salesperson naman kasi talaga Yung talagang pag nagsama-sama, makikita mo talaga, maingay Kasi madadaldal talaga yan May mga rin talaga na for employment lang na nagkaroon lang nga ng, sabi mo nga, hype na, uy, alam mo dito, nakabenta ako, nakakuha ako ng ganito. Di ba? Iba ganun, naha-hype lang. Kaya po sa amin, ang ginagawa namin sa realty po namin, meron po kasi kaming like, average na twice a month na release ng commission. So pagka nag-release yung mga developer, although hindi po pare-pareho ng timing, pinagsasabay-sabay po namin. So lahat ng agents namin, nire-release namin ito yung pangalan ng agent, ito yung amount na na-receive niya. Tapos kita lang lahat po yun. Pero wala pong detalye, yung amount lang. Para yung ibang agent na kapapasok or mga ilang months pa lang, malalaman nila na, may nare-receive pala talagang commission. Kasi otherwise, sasabihin nila, sabi mo, wala namang pera sa real estate, parang ganun. Ganun yung mentality ng iba. Kaya kami, very transparent kami. Ito yung mga, ito yung releases ngayon. Nag-release tayo ngayon ng 500,000, ito yung mga pangalan. Basta sinasabi ko, wala lang mag-uutangan dyan na. Ganun lang po yung ganun din kami. Para at least aware sila. Incentive pa nga kami sa pinakamataas na sales. Alam nila na, laki nung na-receive nung agent na yun. So may inspire ngayon tong bago. Okay, may ganun pala talagang nare-receive, parang gano'n. Otherwise, kung hindi mo i-declare yon, wala, parang, may pera ba talaga dyan? Magiging ganun yung mentality nila Pero, katulad niya, sa agent na yon, ikaw, bilang nilulook up nila as a leader, may mga tips ka ba sa kanila para mag-increase yung sales nila bilang agent? Gaya nga ng sharing natin po kanina, kailangan talaga nilang, nakalimutan ko yung nagsabi po nito, at the end of the day, yung improvement pa rin nila sa sarili nila. Kasi I think si Jim Rohn, di ko alam kung na-encounter niyo si Jim Rohn sa US, pero wala na yun, sa makabilang buhay na yun. Pero isa yun sa mga pina-follow ko din po talaga na mga teachings niya. Sabi niya, our income is directly proportionate to the value that we give to the marketplace. Tama. So, ibig sabihin, yung kinikita natin right now ay proportionate yan kung ano yung binibigay mong value sa marketplace. Halimbawa, ikaw ay ahente, proportionate yun sa value na binibigay mo sa clients. Tama. O dun sa pagbebenta in general. Correct. Pero paano ka makakapagbigay ng value kung ikaw mismo ay hindi valuable as a person? Correct. Kaya ikaw muna, kumbaga parang kung analogy natin ay, let's say, sports, like for example, basketball. Sino ba ang pinakamalaking kinikita sa basketball? Yung bang bangko player, bench player, o yung bang bench player, role player, star player, o yung most valuable player o superstar player. Di ba, at the end of the day, yung mga MVP o mga superstar ang malaking kinikita because they are most valuable. No? So, ibig sabihin, ang role mo bilang isang ahente or kahit anong industry man yan pasukan mo, no, hindi lang sa real estate, is to be the most valuable.
to be the most skillful person that you can be dito sa industry mo na to. At kapag na-demonstrate mo yung value mo sa marketplace, dun po lalaki yung kita mo, lalaki yung benta mo. So halimbawa sa atin po, no, bilang member ng kasosyo, no, parang ganoon. So constantly ini-improve natin yung ating content creation, yung ating so that we can become valuable sa social media, di po ba? So yun po yung pinaka-importante kasi other things po kasi ay very technical. No, sabi nga po ni Brian Tracy, I'm not sure kung naano niyo na si Brian Tracy. Ang success is 80% psychology and 20% only technical. Kaya yung psychological factor po ang mas i-improve ng ahente. Para pag siya nag-improve, mag-improve din po yung benta niya. Kasi ganito po yan eh, kung halimbawa mentally defeated ka, pwedeng sabihin mo sa sarili mo, magpo-posting ba ako ngayon? Magko-content ba ako ngayon? Mag-ano ba ako ngayon? So naglalaban yung isip mo psychologically. Hindi na lang muna, papahinga muna ako or ano. Parang ganun. Pero kung pero kung ikaw mentally tough na sige, 'di ba? So magte-take action ka. So kung magte-take action ka, magkakaroon ka ng results, no? Correct. Kasi lahat naman ng matutunan natin, pwedeng hindi yun mag-convert into results kung natutunan mo lang yun. Kailangan kasi gagawin mo kung ano yung natutunan mo, which is may psychological factor kung bakit mo siya gagawin. Marami po kasing may alam o alam nilang gagawin nila, pero bakit hindi po nila ginagawa? Because of psychological or mental factor na kinakalaban nila every single day. Kumbaga ang sinasabi, the battle is not on the outside, but the battle is within, inside of you yung battle. Kaya sa bawat ahente po, dapat yun po yung siguro yung takot mag-risk. Yung alam niya kaya niya pero hindi niya mayan. Yes. Pwede po. Yes, kasi yes po. takot siya ma-reject, takot ma-fail. Hindi, totoo yun eh. Yung experience nyo, Boss Bong, di ba pag kinikwento mo sa akin yun, nakakatuwa. Kasi ako, thinking ko, pandemic, nasa loob ng mga tao. Tama. Tapos kayo pala. Ang nakakatawa doon, di ba, experience nyo, naku, yung mga matatandang broker. Nasa loob ng bahay. Tama, opportunity. Tama. Ako na namin to, kami na to, di ba? So, di ba, kung ako nasa bahay lang, hindi, nag-work naman ako that time. Pero, hindi ko naman naiisip yun, na pag nag-post ako, lalabas ako na, kasi yung mga broker pala talaga, ay nasa bahay, hindi makalabas. Kasi normally, di ba, sila yung nagdo-dominate dito eh. Mga may age ng mga brokers talaga dahil sila yung majority, kilala. ganun po, majority. Di ba? Konti yung mga bata. So, yun, kaya nakakatuwa yung kwentong yun hindi, kami nasa labas benta tayo. Hindi, ang kalamangan ko lang dun, nasa DOH si Carol, nasa health. Kumuha ko ng pass, yung parang gate pass ko sa barangay. Ang dala namin yung mga gamot, pero nagbebenta kami ng property. Di ba yung opportunity na na-open? Nasa mindset lang talaga, Tama. So kumbaga yung karamihan ng pandemic, takot po sila. Pero yung iilan, sila yung nag-take action para doon. Tama. Pero maraming natuto, maraming nag-take risk talaga sa business. Tama. Para sa akin, yung pandemic na yan, I'd like to apologize first sa mga, syempre, talaga namang maraming namatayan. Yes. But at the same time, marami din ang nabuhay. Katulad natin na parang reset. Parang nag-reset yung mundo, na yung mga walang opportunity, nagkaroon ng opportunity. Yung mga nandun na sa opportunity, nandun na talaga sa peak ng nila, parang gumewang. Kasi, di ba, yung mga may current businesses na talagang marami nagsara. Maraming nagsara, Tama. Pero, daming business na nagbukas. Dami rin namang nagbukas. Sobra, di ba? Sumobra naman. Pero, andun na nga tayo So, saka kabataan pa ba tayo nag-i-invest? Ngayon, ang kabataan ngayon, puro marapakaraming pera. Kasi puro business-minded. Hindi. Dami rin kasing nagkaroon ng opportunity kasi yung pagbo-boom sa online. Tama. Di ba? Hindi lang naman sa real estate. Madami pa, di ba? Tingnan mo nga si Josh, di ba? Josh Mojica, 17. Si Kangkong Chips, si Kangkong Chips, 17 and very aggressive, billionaire, Yun ang gusto namin paintindi sa mga oldies dito Kasi 'di ba, kahit papaano sa Bulacan, nasa old mindset pa Parang hindi pa sila sa open sa new opportunities na bakit bata ka lang Hindi kita bata ka dapat hanggang diyan ka lang. Hindi ka dapat nagpa-progress ng ganyang kabilis. Panahon namin, may ganung mentality, Marami. Siguro, pa dito, nasa 70%. Kaya hirap na hirap kami gumawa ng mga papel.
Kasi lalo, kaya ako minsan hindi na ako nagpapakita. Kasi pag nakita na ako, tapos parang minsan ang impression is, alam mo yun, parang ano siya sabi mo, boss mo lagi? Nagpapabebe? Hindi, parang nasasagasaan yung ego ba? Ay, Parang ganun. So, sa amin tatlo actually, marami nang nag-a-advise na wag na huwag na kayo magpakita kasi wala naman na daw, kadalasan sa mga owners ng businesses is hindi naman talaga nakikita. Hindi ako naniniwala. Kasi nagpapa-interview na nga sila Ramon Tama. Di ba yung si Gokong Wei, di ba wala namang interviews yan, pero ngayon lumalabas sila because they have to. Dahil ang dami na nilang competition eh. Saka leverage din po kasi yun, exposure, lalo sa atin. Yun lang naman ang opinion, syempre. Hindi naman maiiwasan na tama naman na lalo, alam nila real estate, meron silang impression na andyan ang pera, okay, nandyan ang pera. But, pag, pag makikipag-coordinate ka or makikipag-collaborate ka sa kanila, parang iba din talaga ang dating pag ikaw yung owner, parang feeling nila. Alam mo yun? Pera agad, alam mo yun? Pero hindi ko alam paano natin iaalis yung stereotyping na yun. Pero yun lang kwento ko lang naman na dito sa Malolos particular is nasa majority is sobrang nasa old mindset pa talaga na pag bata ka, hindi ka dapat nagsasalita. Parang nagtataka sila na, ba't ito bata pa ito, ba't ang bilis niyang umasenso? Parang gano'n, no? Gusto ko ganyan edad ko. Dapat 60, Naglalaro lang ako. 60, oo, tama, may mga gano'n. Pero hindi nila nakikita yung opportunities ngayon. Kung alam lang nila, biruin mo yung 17 years old na billionaire, di ba? Si Kangkong Chips. Ako nga sinasabi ko sa mga bata na nag-join sa real estate na ahente, kung sinasama nung nanay niya yung anak niya, sabi ko, pag sinumula mo ng 20, 21, bago ka mag-30, multi-millionaire ka na talaga. Ako, kung talagang susundin mo yung tamang proseso. Tama. Before the 30. Oo. Kasi may mga ganun kami, 4 years pa lang sa real estate. Meron nagde-training kayo ng mga bata na... Ay, combination po. Sa ano po kasi, no, sa attraction ng people, sa pag-build ng team, usually ang na-attract po talaga natin is either 10 years younger than us at 10 years older than us. Nakalimutan ko lang kung saan ko nakuha yung concept na yun, pero either nabasa ko na libro o napanood ko yung concept na yun. So, kaya sabi ko, totoo nga, no? Kasi ako, in my 30s, 40 na po ako, 40 ko lang po last year, no? Magpo-41 ako. Pero usually, ang mga agents po namin, nasa 30s ang mas marami, may konting 20s, and may mga 40s din po, at konting 50s. Kaya sabi ko, it holds true, no? Parang, 10 years younger than you, and 10 years older than you, ang natural na na-attract mo, na part ng team po ninyo. Pero kung halimbawa, medyo mas may ano ka ng konti, mag-recruit ka ng mas bata para siya naman makaka-recruit ng mas bata pa sa kanya. Ang fault po ng karamihan, no, may mga realty po talaga na ang kanilang sales force medyo may edad na majority. Kasi po hindi sila nagre-recruit ng bata. Kasi kung may edad na rin yung leader nila doon, yun nga, ganun nga po yung rule. Na 10 years younger than you and 10 years older than you, yung ma-attract mo na mag-join sa team. So, kung ang head nasa 50 or 60 na, ma-attract nyo po 40s and ahead po sa inyo. So, hindi nyo ma-attract masyado yung 30s or 20s. Ganun po yung concept niya. Opo. Ganun po siya. Kasi una-una titignan nila Titignan nila kung medyo malapit ba sa edad nila. May ganun pong factor Even ako po, dati, sa network, medyo kaedad ko ba to? Medyo, ganun po isa sa ako. Kaya nung nabasa ko yung ganung concept, tama nga, no? Sabi ko, yung nabibuild mo na team. Factor naman may ganun siya. Kaya sa amin, more on 30s, 20s, ganun po siya. Okay. Mas marami po. Galing. Okay. Ay, grabe. Gusto ko pa makipagkwentuhan, but siyempre, ang tagal na yata nito. Ang sarap ang usap ni Sir Ralph. Dami pala nating topic, no? Invite natin si Sir Ralph sa pag may meeting tayo with agents. Minsan may nagtotalk tayo, training. Meron Malapit lang naman po. Malapit lang naman po. So, maraming salamat. Hindi naman po ito yung last na pagkakataon para... I'm sure, hindi. Susunod kami naman pupunta ron Hindi, saka passion ko rin po talagang mag-share na somewhat, baka may isang nanonood o may isang nakapakanig ng sharing natin na pwedeng nag-click sa kanya yun. No? Kasi ang pananaw po kasi natin palagi, it's one idea away tayo. One learning away, one idea away para sa breakthrough. Tama. Kasi natatandaan ko palagi yung story sa Think and Grow Rich na yung 3 feet from gold.
Ewan ko kung narinig nyo na po yun, no? Ito mahilig magbasa eh. 3 feet from gold. Ang kwento po nun is, meron yung, yung sinubukan niya magmina, mag-mining. Tapos, marami sila namimina na gold. Tapos, dumating yung panahon na nag-stop na, wala na sila makita na gold sa area. Kaya ang ginawa niya, binenta niya na lang yung mga ginamit niya na, na makina, ganyan-ganyan. Tapos, ang good thing, yung nakabili, medyo mautak yung nakabili doon sa junk shop. Ang ginawa niya, kumuha siya ng engineer. Geodetic yata yun. Basta kumuha siya ng engineer, no? Na related dun sa mining engineer yata. So, inaral nila yung location. Tapos, dun sa location pala, na pinagano'n lang, 3 feet na lang mula dun sa last na pinagminahan ng old, nandun na yung mga gold. Nandun na yung mga gold. So, ibig sabihin, sumuko yung tao na yon sa konti na lang pala. Bago yung talagang tagumpay niya dun sa gold. So, ang ibig ko sabihin is marami sa atin, parang one idea away ka na lang, o one action away ka na lang, o one client away ka na lang pala para sa breakthrough mo, pero sumuko ka pa. Dahil sinukuan mo na. Hindi mo naabot yung certain level of financial success maybe dahil sumuko ka agad. Kaya maybe, baka may narinig sila sa atin, yung mga viewers natin na one idea o one learning na lang pala, at yun, nag-click sa kanya, and nag-continue siya dahil sa narinig niya sa atin. Parang gano'n. At yun naging contributory factor para pagpatuloy niya at magtagumpay siya eventually. Yes! So, yun po yung ating Maraming salamat. Once again, si Broker CPA Ralph Roger Tagaw po. Yes, Ralph Roger Tagaw sa pag-share mga insights. Totoo, ang dami namin natutunan. Kaming tatlo, lalo na, bilang bago sa larangan at nalilito kung saan ba talagang path yung itatahakin namin. Kasi, honestly, pwede naman kaming mag-stay sa marketing as property managers or as developer pa. But I think siguro talagang doon din naman kami papunta. Kasi habang nagsasalita ka, ang dami ko din talagang realization. And, again, ako naman, pag may naririnig, hindi naman basta narinig, susundin agad. Siyempre, pinagtatahi-tahi ko din yan sa isip ko yung insights. Yes, pinaprocess ko lahat yan bago natin mapagtagpi-tagpi. And I know, hindi ito ang magiging last na pagkikita natin. Sure ako dyan. And pa-promote din po ng page ninyo. Baka sakali, di ba, may nanonood. Ikaw na lang po Facebook, TikTok, YouTube. Thank you pala sa pag-invite sa akin ng Treehouse, kay kasosyong Kowi, Ma'am Chit, and Sir Bong. Kasi may natutunan po ako sa sa nature ng business niyo and kayo mismo sa loob ng maiksing panahon po na nag-usap din po tayo kanina before this may kumbaga dagdag kaalaman po sa akin. Ganoon naman po ako sa continuously learning at magiging bahagi po 'yun ng pagkatao ko na, di ba? Pagdating po sa aming pwede niyo pong i-follow ang personal page ko na Ralph Roger Tagaw sa Facebook page and sa YouTube channel. And ganoon din naman po yung RRCT Realty and Marketing Corporation. Kung kayo po ay naghahanap ng mga affordable housing, maybe Bulacan, Pampanga, Tarlac, yan po yung aming concentrations. Pwede po kayong mag-message sa aming po mga pages. Kung kayo naman po ay naghahanap ng opportunity, income opportunity, like naisip nyo po na mag-part-time sa real estate, makita nyo po ito bilang isang income opportunity sa inyo na makakatulong sa inyong pamilya, pwede nyo rin po kaming i-message. So kami po sa RRCT Realty, ang aim po namin ay matulungan kayo maging better. Kaya po may mga training programs po kami in place para po ihanda kayo bago po kayo isabak sa totoong labanan sa sales and marketing sa real estate. So yan, pwede nyo po kaming i-message, pwede nyo po kaming i-message directly para po dun sa info po kung paano maging isang real estate agent. So yun na lang yan po, salamat po sa pag-invite po sa akin. RRCT, Realty and Marketing Corporation. Yun. Yan po. And syempre, pag finalo nyo si Sir, follow nyo din kami. May social media din kami Treehouse Real Estate and Ventures. But para mas mabilis lang, Treehouse Malolos. That's Facebook, TikTok, and YouTube. We also have our community. Join kayo sa Facebook group, Treehouse Real Estate and Ventures Community. Search nyo lang yan. And yun, kung may help, if you need help, message us kung kailangan nyo din ng tulong pagdating sa pag-ayos ng property nyo. Titignan natin yan kung pwedeng marketable ba. Tulad niyan, baka may possible na
marketing partner na tayo, si Sir Ralph at ang kanyang team. Yun lang. Once again, ako nga po pala si Kowi. And I'm Sir Bong. And I'm Chit po. And thank you. Bye! Bye!